niya sa buhay natin, no? Sa church, sa pagpuprovide ng mga kapatiran. Salamat lagi sa suporta. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Praise God. Bago tayo dumako pala dito sa ating pag-aaralan, no? Ituloy lang natin yung series natin. Awitin natin yung Amen. Only believe. Awitin natin. Pwede ba tayong tumayo, mga kapatid? Ang chorus lang. Only believe. Only believe. Only believe. All things are possible. Only believe. Only believe. Only believe. All things are possible. Only believe. Amen. Manatili tayo nakatayo. Pabasa lang tayo ng talata. Sabi po dito sa Joel chapter 1 verse 1 to 4. The word of the Lord that came to Joel the son of Pethuel. Hear this, ye old men, and give ear, all ye inhabitants of the land. Hath this been in your days, or even in the days of your fathers? Tell ye your children of it, and let your children tell their children, and their children another generation. That which the palmer worm hath left, hath the locust eaten, and that which the locust hath left, hath the cankerworm eaten, and that which the cankerworm hath left, hath the caterpillar eaten. Joel chapter 2 verse 25 to 26. And I will restore to you the years that the locust hath eaten, the cankerworm, and the caterpillar, and the palmer worm, my great army which I sent among you. Ye shall eat in plenty and be satisfied. And praise the name of the Lord your God, that hath dealt wondrously with you, and my people shall never be ashamed. Tayo manalangin. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagbabasa ng salita. Palain po ang pagbabasa ng salita, Panginoon. Ikaw magbuklat nito, Panginoon. Ikaw magpaunawa nito sa amin, Panginoon. At Lord God, ikaw din, Panginoon, na makita ngayong umaga, Panginoon. Tago mo lamang sa iyong likod, sa iyong likuran, Panginoon, ng iyong lingkod, Panginoon. Lord God, wala na lumabas sa aking bibig, Panginoon, na hindi naayon sa iyong mga salita, sa iyong mensahe, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Makaupo na tayo, mga kapatid. Nung nakaraan, tinalakay natin yung Laodicea, di ba? The dispensational change, no? So doon sa dispensational change, maraming nangyayari doon, no? Lord willing, madadaanan natin yung iba. Isa po doon ay yung kailangan natin makita yung transition o yung overlapping ng time. Pagpapalit ng simula doon sa Laodicea, papunta, praise God, doon sa bright age, no? So kailangan makita natin yon, kasi pag hindi natin po nakita yon, mahihirapan tayong ma-apply yung salita ng Diyos sa ating panahon. Praise God. Bakit kailangan ng restoration? Katulad yung tatalakayin natin, ang tatalakayin natin ni restoration. Kasama ito doon sa dispensational change. Kasi nung mga nauna, simula unang age papunta ng pangpito, yun ay hanggang Laodicea, yun ay, praise God, hindi Laodicea, hanggang Philadelphia, yun ay reformation. No? So, iba yung reformation, iba yung restoration. So, nakita natin, kaya tinalakay muna natin ang 7 church ages para makita natin ano ba yung original. No? Original na pagsamba. Ano ba yung original na gawain na itinatag ng ating Panginoon. No? At along the way, nakita din natin, unti-unti nawala yung mga practices, yung doktrina, di ba? Yung unang gawi ng mga mananampalataya. At nung ito ay mawala, mga kapatid, unti-unti, nakita din natin, ibinalik din ng Diyos sa pamagitan ng
mga reformador. Nandyan si Luther, no? Kasi dumating sa Thyatira, Dark Ages, nawala yung Biblia. Nawala yung pagbabasa ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi translate nila ito, mga kapatid, sa salita nila, sa Latin. Praise God, kung hindi ako magkamali. At ang i-translate ito sa Latin, kapag hindi ka nakapag-aral, mga kapatid, depende ka lang doon sa mga nag-i-interpret ng Biblia. Hanggang dumating kasi sa panahon na sila na nag-i-interpret ng Biblia, ang mga tao makikinig na lang. No? Kaya bumalik yung salita ng Diyos sa panahon ni Luther, pero sabi nga, hindi nila ito mapamuhay. Nakapagbasa na sila ng Biblia, pero hindi nila mapamuhay. Hanggang dumating, mga kapatid, si Wesley, hanggang dumating, bumalik yung kabanalan sa church, hanggang dumating yung Pentecostal, bumalik naman, mga kapatid, ang gift sa loob ng church, no? At sa panahon natin, mga kapatid, kailangan makita natin, sa dulo nga, nakita natin, wala na si Kristo sa loob ng mga iglesia. No? Kaya kinakailangan bumalik yung purong salita ng Diyos sa panahon natin. Praise God, the perfect interpretation of the Word. Kaya dito, saan ba natin nakuha yung turo ng restoration? Tandaan natin, mga kapatid, hindi tayo pwedeng magturo ng isang aral, mga kapatid. Wala namang masama sa salitang doktrina, sa salitang dodoktrinahan kita, dahil pag sinabing doktrina, yan ay teaching. Maging ang ating Panginoong Hesus ay mayroong doktrina o mayroong teaching na dala-dala. Kaya sabi niya, nung dito siya, sabi niya, my doctrine is not mine. Hindi sa akin. Ito is sa kanya na sumugo sa akin. So maging ang Panginoong Hesus may doktrina siyang dala-dala, kaya nga dumating ang panahon, itinuro niya ito, mga kapatid, sa mga alagad, at yung mga alagad, no, tinawag ito ng Acts na the Apostles' Doctrine. No? Kaya nung tinawag itong the Apostles' Doctrine, ito na yung naging katuruan ng mga alagad. No? Kaya tingnan natin, tandaan natin, pagka isang doktrina ito, makikita natin ito sa Old Testament, at pagkatapos makikita natin sa New Testament. Tandaan natin, ang Biblia po ay nagsasalita sa pamagitan ng mga hiwaga, figures of speech, no? Kaya makita natin na yung mga pananalita dito sa Biblia, minsan ay madalas hindi ito literal. Kundi ito ay mga symbolical, at the same time, mga figures of speech, no? Kaya dito ay dumating ang salita ng Diyos kay Joel na anak ni Petuel. No, tandaan natin, ang salita ng Diyos ay laging pumupunta sa mga propeta. Yan po ang kapamaraanan ng Diyos noong lumang tipan. Para siya mga pangusap sa mga tao, ang isa sa mga ginagamit niya ay mga propeta. Kaya nang dumating ang salita ng Diyos kay Joel, siya ay nagbigay ng isang propesiya. Sabi niya, makinig kayo, no? Pakinggan niyo ito. May nadinig na ba kayong ganito sa inyong mga panahon? O sa ibang mga panahon, sa panahon ng inyong mga ama? Sabi niya dito, tell ye your children of it. Sabihin niyo sa inyong mga anak, at sabihin ng mga anak ninyo sa kanilang mga anak, at ng mga anak nila sa mga susunod na henerasyon. No? At sabi niya, that which the palmer worm hath left. No, yung kinain ng palmer worm, hath left the locust eaten. Kinain din ng locust. And that which the locust hath left, hath the cankerworm eaten. And that which the cankerworm hath left, the caterpillar eaten. So may sinasabi si Joel, mga kapatid, na isang halaman. Kasi itong mga uod na to, mga kapatid, itong mga insekto na to, ang kinakain nito ay halaman. No, ang halaman na ito, makita natin mamaya, ito'y tinanim ng Diyos. Praise God. Pero dumating ang panahon, merong 4 na uri ng insekto na kumain dito. Ito'y isang insekto na nagpalit-palit ng anyo. No, sa unang stage, palmer worm siya. Sa pangalawang stage, locust siya. Sa pangatlong stage, cankerworm siya. At sa pangapat na stage, caterpillar siya. No, at kinain niya sabi nga, ang halaman na to. Hanggang sa wala nang natira, kundi ang ugat na lang. No, pero sabi nga ng Biblia, sabi din ni Joel, I will restore to you the years. Isasauli ko sa inyo ang mga kapanahunan na kinain ng locust, na kinain ng cankerworm, na kinain ng caterpillar, na kinain ng palmer worm. So tandaan natin, mga kapatid, so makita natin, hindi pala ito literal na halaman, kundi ito yung mga kapanahunan. Kaya inuna natin yung kapanahunan ng mga iglesia.
Kasi doon natin makikita ano yung mga kinain. No? Sabi niya, isa sa uli ko yung mga kapanahunan na yan na kinain ng mga 4 na insekto na yan. At sabi niya pa, pagkatapos, and ye shall eat in plenty and be satisfied. At pagka nangyari yan, mga kapatid, kakain tayo ng masagana. At sabi nga, you will be satisfied. Mabubusog tayo. Diba? Kaya sa panahon natin, mga kapatid, ang isang problema ay yung pagkain. Praise God. Dahil wala nang pagkain na mainam, spiritually speaking. No? Kaya makita natin, and praise the name of the Lord your God, that hath dealt wondrously with you, and my people shall never be ashamed. No? So Lord willing, mga kapatid, may pinapakinggan akong preaching, di ko alam kung nabasa ko doon sa GC natin. No? So Lord willing, next week talakayin natin yung sinasabi ng mensahe tungkol sa Christmas. No? So kasi nagtanong sa akin din yung isang kapatid natin, pwede bang sumama doon sa year-end party o sa, sabi nga ay mga Christmas party na yan sa company, sa opisina, di ba? So kaya makita natin, salamat sa biyaya ng Panginoon kasi lumalago tayo. No, hindi na katulad nung dati yung ating kaisipan, no? Praise God. Kasi noon, mga kapatid, ni sumali nga sa mga ganyan, hindi tayo sumasali, di ba? Pero nung makita nga natin, no, titingnan natin sa mensahe, maging yung propeta mismo, mga kapatid, ay tingnan natin kung ano sinasabi ng mensahe, no, ng propeta mismo, paano niya, no, kasi hinahanap ko yung isang quote, mayroong isang quote na kung hindi ako magkamali ay Christmas Eve yon, yung anak niya ay namigay ng mga regalo, no. So kasi noon, di ba, ang kaisipan natin pagka ganyan, hindi ka tumatanggap, no, although hindi tayo talaga na wala tayong mga ano bang tawag, aginaldo, hindi tayo nagaganon, no. No, pero lagyan lang natin ng boundary. No, kaya sa atin, yung aking kapatid nagtanong nga sa akin, sabi ko wala namang problema 'yon, 'di ba? Ibig sabihin yung handa doon, kaya sinuon ang tingin ko, yung handa doon sa Pasko, inaalay yun sa Diyos-Diyosan. Nung binasa ko na yung mensahe, hindi pala ganun yung interpretasyon ni Brother Branham. Yung mga pagkain inaalay sa Diyos-Diyosan, yun ay mga doktrina. No? Kasi pag in-interpret mo doon sa 7 Church Ages, kung babasahin mo, sabi niya, at kumain sila ng mga pagkain hinain sa Diyos-Diyosan, mga doktrina yon, spiritual. Kaya pala sabi ni Kristo, hindi ang kinakain mo nagpaparumi sa'yo. Hindi yung mga pagkain, no? Kasi noon, pagka mga ganyan, hindi natin tinatanggap yan, di ba? Praise God. Pero salamat sa Panginoon, no? So, Lord willing, ipag-pray nyo sa linggo, tatalakayin natin para mas maging malinaw sa atin, no? Para mabalansin natin, no? Praise God. Kasi pag hindi natin nabalansin, malaking problema, no? Tapos yung evergreen tree, di ba? No, ng pagkaunawa ko yung Jeremiah chapter 10. Pag binasa mo 'yon, sabing ganoon, huwag kayong kukuha ng mga punong kahoy tapos aanyuan o didesignan, di ba? No, kinakapit ko na dati 'yon sa sa Christmas tree, di ba? Pero hindi tayo nag-Christmas tree, no? Kaya sabi ko nga sa anak ko, hindi tayo nagpapasko kasi doon sa bahay kila nanay. May Santa Claus, may di ba? Wala kang magawa eh. Praise God, pero hindi tayo nagaganon, no? Pero yung talata na yun ina-apply ko doon, pero hindi yun dapat doon ina-apply, no? Pero hindi tayo nag-Christmas tree, wala tayong Christmas light, wala tayong Christmas tree. Di ba? Praise God. So, Lord willing, matapos ko yun. At, kasi mismo yung mensahero nagbabati nga siya eh. No? 1963 may binati pa siya. Praise God na pero hindi tayo nagbabati-bati, di ba? Hindi tayo nagbabati-bati kasi mahirap kasi baka ma-misinterpret ng mga bata, baka akala nila okay lang. At tapos may ninong-ninang, di ba? Tayo walang ganoon, no? Pero lalagyan natin ng boundary, mababalansin natin, Lord willing. Praise God. At titignan lang natin kung paano kasi sabi niya ganyan, may pinunan niya yung Christmas eh, diba, ni Brother Branham. Pero magtataka nga, bakit siya nagse-celebrate? Diba? So, ibig ko sabihin mga kapatid, katulad niyan, sinabi niya, education is of the devil. Diba? Pero pinapag-aral niya yung mga anak niya. Sabi niya pa, pagka pumasok ka sa Bible school, double D yun.
double dead ka. Pero yung anak niya, si Billy Paul, nag-aral ng Bible School yun. So makita natin, minsan namimiss natin yung ibig niyang sabihin. Diba? Kaya pag sinabi niyang education is of the devil, hindi ibig sabihin huwag kayong mag-aral. No, kundi may pinupunto siya doon. Sa loob ng education, meron na nandoon na kapag ka pinaniniwalaan mo, bubunggo sa salita ng Diyos. Diba? Ganon din pagdating sa ibang mga bagay. No? So, titignan natin yon kasi nadinig ko yung isang pangangaral ng isang doon sa GC namin may pinasa. Praise God. At pagkatapos pinapakinggan ko kaso kagabi nakatulugan ko. No? So, titignan natin. No, so balik muna tayo dito. No, so ngayon nakita natin itong doktrina o katuruan ng pagsasauli ng lahat ng bagay o restoration sa Old Testament. Kailangan makita natin ito sa New Testament. Pagka tayo ay maglalatag mga kapatid, lalo na sa mga brother natin, maglalatag ka, magsishare ka, kailangan mapakita natin unang-una sa Biblia yung ating tinuturo, yung ating mga sinasabi. Praise God. Kasi pag hindi natin nakita sa Biblia at ang kausap may Kristiyano nagbabasa ng Biblia, hindi niya tatanggapin yun. Praise God, hindi siya maniniwala. Pero kailangan muna makita natin na ibinabalik natin ang tao sa Biblia. Diba? Hindi yung kakaano mo pa lang tapos puro tayo quotation. Hindi po ganon. Praise God. Now, sabi niya dito sa Acts 3:19-24, Repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord, and He shall send Jesus Christ, which before was preached unto you, whom the heaven must receive until the times of restoration of all things. Sabi niya nga na si Kristo'y babalik, si Kristo'y tatanggapin ng langit, hindi babalik si Kristo hanggat hindi nasa sauli lahat ng bagay. Diba? Kaya makita natin, inuna natin yung 7 church ages para makita natin kasi sa dulo ng 7 church ages rapture, babalik siya. Pero bago siya bumalik, kailangang masauli lahat ng bagay. So ibig sabihin, bago mag-rapture, merong naganap. Diba? May mga bagay na nawala sa loob ng iglesia. Praise God, na kailangang masauli para siya ay bumalik. Which God had spoken by the mouth of all His holy prophets since the world began. Basahin natin yung quotation. Sabi niya, the restoration of the bride tree. To restore means to bring back. Or to restore. A claim can be enforced. Diba? Now, to bring anything back to its rightful owner where it belongs. Kaya tanda natin ang restoration hindi para sa lahat. Kung ano lang yung nawala sa iyo, yun lang ang i-restore. Diba? So may mga nawala sa Diyos na mga mananampalataya at yun lang ang nire-restore. Hindi lahat. No? Kaya makita natin mga kapatid, pag sinabing to restore, merong owner yan. At along the way, nawala ng owner. Nawala sa kamay niya, nawala sa pag-aari niya. Kaya kinakailangan, pagka nawala yun mga kapatid, pwede mong i-enforce yung claim. Diba? Pwede mong, sabi nga natin ay merong paano ba natin ipapaliwanag, no? Kumbaga sa pwede mong i-demand, pwede mong pilitin yung tao, ba? Kunwari ninakawan ka. Nahuli mo yung magnanakaw, kinuha yung gamit mo. Pwede mong pilitin yung tao na ibalik yung kinuha niya sa iyo. Praise God, ganyan din pagdating sa atin. No? Kaya nga pagdating sa restoration, hindi lahat ay marirestore. Yun lamang mga nawawala. Dahil hindi lahat ay pag-aari ng Diyos. No? Hindi lahat ay anak ng Diyos. Praise God. But to restore is to bring it back to its really owns it. Or to bring it back to its natural state. Diba? Maibalik ka sa una mong kalagayan. Where it was at the first time. Bring it back into its natural condition. Kaya pagdating sa restoration din, hindi lang ito doktrina, kundi ito isang kaganapan na kung saan ibabalik tayo ng Diyos sa unang kondisyon ng tao, doon sa Eden. Diba? Kaya nga nangako siya mga kapatid na sa pagbalik niya, meron siyang ihandang lugar para sa atin. Praise God. Hindi lang ito yung pagbabalik ng mga doktrina, diba? Aayusin lahat ng doktrina. Hindi. Kundi pati yung kondisyon mo at yung kondisyon ng relasyon mo sa Diyos, may ibabalik.
Praise God. Kung paano yung relasyon ng Diyos at nung tao noong una. Na kung paano ang Diyos ay bumababa at nangungusap ng malaya sa tao. Makipag-fellowship sa tao. Ganon din ang gagawin ng Diyos sa panahon natin. And in order to do this, we have a right to enforce, if there is a law, to enforce this rightful condition or restoration to restore. No, kaya kailangan, excuse me. Kaya kailangan alam mo rin, di ba? Alam din natin. Kasi kung hindi natin alam, mga kapatid, paano natin i-claim sa Diyos? Paano natin, sabi nga, i-enforce? Kaya tandaan natin, mga kapatid, kailangan alam din natin yung batas. Alam natin yung Biblia, di ba? Para alam natin kung paano natin, praise God, paano gagawin ng Diyos itong restoration na to. Praise God, no? Kaya sabi niya pa dito sa isang quotation, basahin ko na lang yung highlighted, no? Therefore, we have a right to enforce these claims upon Satan. Ba, mayroong karapatan tayo na ito ay puwersa kay Satanas. Ba, originally, ang tao dapat din nagkakasakit. Ba, pero dahil sa kasalanan, dahil nabagsak ang tao, nagkasakit ang tao. Pero originally, hindi ganon. Diba? Kaya, at pagkatapos, may pangako pa ang Diyos. Sabi nga, sa kanyang mga lantay tayo nagsipagaling. Diba? Kaya nga kung alam natin yung mga kapatid, pwede nating pilitin si Satanas na ibalik yung kalakasan natin. Dahil hindi naman tayo magkakasakit, hindi tayo, sabi nga, manghihina kung hindi papahintulot ng Diyos. Praise God. Kaya pwede nating i-enforce kay Satanas. Praise God. Yung mga bagay na yan. Diba? Relasyon na nasira. No? Praise God. Mga samahan na nasira, mga kapatid. Kaya kailangan, sabi niya nga dito, and say, give it back. And He has to do it. Because we can take God's agent, sino yung God's agent? The Holy Spirit, to go right down on our knees and say, it's thus saith the Lord. Oh, so hindi lang pala ito na sasabihin mo, Panginoon, sinabi mo, dapat to pa rin mo. Sabi niya, we can take God's agent, the Holy Spirit, go right down on your knees. Diba? Kaya nga pagka lumuhod ka na, sabihin mo, it's thus saith the Lord. Diba? Pinangako mo, Panginoon, yung kagalingan. Pinangako mo, Panginoon, yung restoration. Praise God. Pinangako mo, Panginoon, na sa mga huling araw ay bubuksan mo mga hiwaga. Diba? Praise God. Kaya kailangan, sabi niya nga, kauhawan mo yan. Kailangan mong iluhod yan. Kaya pagka may hindi tayo maintindihan minsan sa salita ng Diyos, minsan ay hindi tayo mapakali. Diba? Kaya anong sasabihin, anong gagawin natin? Iluluhod natin sa Diyos, hihingin natin. Kasi siya ang magbibigay ng interpretasyon. No? Sabi niya pa dito, but the law of the Spirit of God is for Satan to give up that which he has unrightfully, deceitfully taken from God. Diba? Sabi niya nga, yan ang batas ng Espiritu. Pwersahin si Satanas na ibalik niya lahat ng mga kinuha niya sa Diyos. Diba? Kaluluwa ng tao. Souls of men. He took from God. Kaya nga, praise God, sabi nga ng mensahe, kung tayo mananalangin ng tama, sabi niya nga, pag lumuhod na ang isang banal, ang isang tao, isang believer, pag lumuhod na, natataranta na si Satanas. Diba? Kaya pwede mong i-claim yung kaluluwa ng anak mo, yung kaluluwa ng mga mahal mo sa buhay, diba? Na ibalik ni Satanas. Diba? Nabuksan ng Diyos yung mata. Natanggalin ni Satanas yung piring na nasa kanila at makita nila yung liwanag ng mensahe na ito. Praise God. Souls of women, children, sickness of the body, He placed upon people. Sino daw naglagay? Si Satanas. Pero hindi rin magagawa ni Satanas yan malibang ipahintulot ng Diyos. Diba? Praise God. Where God made them in His image to be like Him, and the church is given the rightful legal rights by the Bible to take the Holy Spirit and enforce this upon Him. Praise God. Kaya ganyan kakapangyarihan ng isang iglesia na sabi nga, pinananahanan ng ating Panginoon. So, pwede natin, meron tayong legal na karapatan. Diba? Sa pamagitan ng Biblia, na sabi nga, suguin ng Holy Spirit, to take the Holy Spirit and enforce this upon Him. Praise God. Kaya minsan, sabi ko nga, maliban na kauhawan mo isang bagay, ang hirap dumating sa iyo. Kaya nga yung kabanalan ng Diyos, praise God, yung kagalingan ng Diyos, no? Kaya nga minsan pinapahintulot ng Diyos yan. Bakit? Para kauhawan mo.
Di ba? Minsan pinapahintulot ng Diyos, minsan yung ating pangangailangan na hindi kagad namimit. Bakit? Para tayo mismo, mga kapatid, ay lumuhod at kauhawan natin yung Panginoon. Na humingi tayo sa ating Panginoon. Alam naman ng Diyos yun eh. Yung pangangailangan natin. Di ba? Nung dumating ang Panginoong Hesus, may nakita siyang bulag. Di ba? Yung pinanganak na bulag. Di ba? Alam naman ng Diyos yung kailangan niya eh. Alam ng Diyos siguro, matagal na nagpipray yun. Di ba? Na makakita siguro. Pero tinanong ng Diyos, tinanong ng Panginoong Hesus, ano bang nais mo? Di ba? Buti na lang, hindi pilosopo yung bulag, di ba? Siyempre, malamang makakita ang Panginoon. Dito nga ako, bulag eh. Di ba? Anong sabi niya, nagpakumbaba pa rin, di ba? Na makakita nawa siya. No, gusto ko lang sabihin sa inyo mga kapatid, alam ng Diyos minsan yung kailangan natin. Pero kailangan lumabas sa bibig mo. Kaya pagka nagpipray tayo, kaya kailangan nating mag-pray. Alam ng Diyos yung kailangan natin eh. Diba? Pero ang gusto ng Diyos, lumabas mismo sa bibig mo. I-confess mo yung pangangailangan na yan. Praise God. Kaya nga sabi niya pa, what is it in enforcing? Give it back. See, that's it. That's what it's talking about. Pag sinabi mong enforcing, pwede natin siyang ikapit sa demand letter. Kapag ka ikaw ay diba, marami kang utang sa bangko, katulad yung mga magkamali, yung mga Marcos, diba? Nung sila nagkaroon ng problema ng kaso, ang alam ko, kung hindi ako magkamali mayroong kasulatan na nagdidemand na bayaran nila yon. Kaya kinuha lahat ng property nila. Mga property nila, may property silang kinuha, hindi naman lahat, pero may mga piling property na kinuha sila para ibayad doon sa sinasabi na nakuha nila na pera ng gobyerno. Ano yon? Enforcing yon. May nagawa ba sila? Wala silang nagawa. Kundi ibalik yon. Ganon din pagdating kay Satanas. Diba? Kailangan lang i-enforce mo. Diba? Kaya nga yung pulis, hindi yan pupunta sa kapitbahay. Sabihin natin, yung kapitbahay mo, ninakawan ka. Yung pulis, hindi yan pupunta sa kapitbahay mo pag hindi ka nagreklamo. Diba? Paano nila i-enforce yung batas kung walang reklamo? Ganon din yan pagdating sa atin. Kailangan merong petisyon tayo sa Diyos. Paano niya enforce kung hindi ka na naman nananalangin? Diba? Hindi mo hinihingi sa Kanya. Praise God, no? Sabi niya pa, hindi ko pa ito pala nabasa. No? Sabi niya, restore it, bring it back to its right owner. If Satan has robbed you the privilege of being the son or a daughter of God, we have a right this morning by the Holy Spirit to enforce the claim of God. Bring them back. If He's afflicted you and made you sick, we have a right before God to enforce the laws of God. Praise God. Kaya sabi niya, ano mang ninakaw sa'yo ni Satanas, di ba? Yung pribilehiyo mo na maging anak ng Diyos. Hanggang ngayon, hindi mo makita, no, na ikay anak ng Diyos. Praise God. Hindi mo maklaim. Kaya sabi niya, meron kang karapatan para i-claim yan. Diba? Sabi niya pa, yung kalusugan mo, diba? Made you sick. We have a right before God to enforce the laws of God. Sabi niya, a man is sick, baby is sick, woman is sick. See, they're out of their natural condition. Kaya sabi ko mga kapatid, hindi ginawa ng Diyos ang tao para magkasakit. Originally, walang sakit dapat ng tao. Pero dahil nagkasala tayo, sabi niya ganyan, we are out of our natural condition. Hindi natural na ang tao ay nagkakasakit. Kaya lahat ng may sakit, gagawin lahat para lang gumaling. Kasi hindi natural yun eh. Then we have a right to enforce our claim. No? Praise God. Kaya nga, pagdating sa lupa, di ba, hindi ka po pwedeng mag-claim ng lupa kung wala kang basihan. Sasabihin mo, may nagtayo ng doon sa property mo, sasabihin mo, hindi, sa akin yan, papaalisin mo sila, tatawag ka ng mga authority at i-claim mo yung lupa. Pero ang tanong, may basihan ka ba? Kasi pag wala kang basihan, you cannot enforce a claim doon sa isang bagay na inaako mong sayo. Diba? Kaya pagka makita natin mga kapatid, kailangan mo munang makita yung basihan. Diba? Paano mo angkinin yung kagalingan? Eh siya nagsabi, by His stripes we were healed. Diba? 2,000 years ago. Past tense na yun. Diba? Praise God. Paano mo angkinin, diba? Na ang Diyos ay, sabi nga, nagbabago ng buhay. Kung hindi mo makita na nandito na tayo sa dispensation ng Holy Spirit.
no, na kung saan ang Holy Spirit ay ang nagre-regenerate ng buhay natin. Ibig sabihin siya ang nagbabago sa atin. Praise God. Kaya sabi niya pa dito, now we have a right to enforce that law. And the lawgiver, the Holy Spirit Himself, is here, the agent of God, to see that it's done that way. Amen. Now, the only way He can work is when you let Him work. See, you've got to believe it. Sabi niya, makakakilos lang siya. Diba? Kung papayagan mo na makakilos siya sa buhay mo. No? Kaya pagdating sa restoration, mga kapatid, sa madaling sabi, walang magagawa ang diablo. Hindi niya ito kayang pigilan. Sa ayaw at sa gusto niya, meron at merong mga marirestore na tao. No? Dahil ito, sabi nga, ito ay batas ng Diyos, yung law of restoration. Kaya nga pagdating sa, di ba, sa ibang bansa may tag-yelo. Wala na mga, sabi nga, kahit anong gawin mo, hindi mo mapipigilan na mag-yelo. Pero darating din ang panahon, hindi mo mapipigilan na yung mga pinatay ng ice na mga halaman, mga puno, mga halaman na pinatay ng yelo, pagdating ng tag-araw, sisibol muli yun. Hindi mapipigilan yun because that is the law of restoration. No? So, tingnan pa natin. So, ngayon, katulad ng binasa natin kanina, di ba? Mayroong binabanggit na halaman sa Joel. Ngayon, tingnan natin. Sabi nga, Israel as a plant of God. No, ang Israel po ay tinipon ng Diyos na sinimbolo niya sa isang halaman na itinanim niya. Sabi niya sa Isaiah 5:5-7, And now go to, I will tell you what I will do to my vineyard. I will take away the hedge, therefore, and it shall be eaten up and break down, the wall thereof, and it shall be trodden down, and I will lay it waste, it shall not be pruned, nor dig, but there shall come up briars and thorns. I will also command the clouds, that they rain upon it, for the vineyard of the Lord of hosts is the house of Israel. So ito ang halamanan ng ating Panginoon. And the man of Judah, his pleasant plant. And he looked for judgment, but behold, oppression, for righteousness, but behold, a cry. No, tandaan natin, symbolically, inihalantulad ng Diyos ang Israel bilang halamanan niya. Bilang isang puno, sabihin natin ganyan, na siya ang nagtanim. No? So, basahin pa natin sa pantalata. Sa Psalms 80, verse 8-11. Thou hast brought a vine out of Egypt. Thou hast cast out the heathen and planted it. So ito mga kapatid, makita natin isang pananalita ng sa Biblia na kung saan ay ang Israel ay hinalintulad sa isang halamanan, sa isang uban. Ang vine kasi yan ay ubas sa isang pananim, sabi natin ganyan. Na kung paano, sabi niya, meron kang pananim na inilabas sa Egypt. Alam natin, isa lang ang inilabas ng Diyos sa Egypt, ang Israel. At sabi niya pa, thou hast cast out the heathens. At pagdating dun sa lupang pangako, itinaboy nila yung mga heathens. And planted it. At doon sila nanahan. Diba? Thou preparest room before it, and did cause it to take deep root, and it filled the land. No? So ito'y kumakatawan doon sa paglago ng Israel. The hills were covered with the shadow of it, and the both thereof were like the goodly cedars. She sent out her both onto the sea, and her branches onto the river. So makita natin dalawang talata, mga kapatid, na nagsasabi o hinalintulad ang Israel sa isang halaman na itinanim ng Diyos. No? Kasi gusto kong makita natin, mga kapatid, pagdating sa New Testament, may halaman na itinanim ang Diyos. Kasi paano natin, di ba? Kahit saan mo makita, kahit saan talata mo tingnan, wala kang mabasang bride tree. Di ba? Pero makita natin, sa konsepto ng Biblia, makikita natin nandoon yung bride tree. Di ba? Kaya itong Israel, ito isang puno din. Puno ng ubas. No? So, tanda natin.
Pagka nagbabasa tayo ng mensahe, may mga bagay na hindi mo makikita letra po letra dito sa Biblia na sinasabi ng mensahe. Pero yung konsepto niya, makikita mo doon sa konsepto ng Biblia. Okay, ito kung paano, dahil ang isang Kristiyano, ang New Testament Church, yan ay tipot larawan lang ng, praise God, ng Israel. Ang Israel yung literal, pagdating sa atin spiritual. Ngayon, kung paano ang Israel ay itinanim ng Diyos, ang Israel po ay sinira ng 4 na kingdom. Babylonian, Medo-Persian, Grecian, at Roman Empire. No, kaya kung paano doon sa Joel, nakita natin 4 na kulisapyo na sumira sa halaman ng Diyos. Pagdating sa Israel, ikinabit natin, itinipon natin ang Israel bilang halaman din ay tinanim ng Diyos. Sinira din siya ng 4 na kaharian. Praise God. At ang 4 na kaharian na ito, mga kapatid, ito ang sumira sa Israel. At nung sirain ng Israel, sabi nga dito sa Ezekiel 12:15, no? Sabi niya, and they shall know that I am the Lord when I shall scatter them among the nations and disperse them in the countries. Kaya makita natin kung paanong tila baga, kasi binura ng Diyos yung Israel sa mapa eh. Diba? Pero hindi nabura talaga. Katulad nung, mapapansin niyo ba kapatid, doon sa bahay, ano bang tawag doon yung dinadala ko, yung matigas yung balat? Kundol ba yun? Kundol, di ba? Magtataka ka siguro pagdating ng tag-init, mamamatay yun. Yung kundol, mamamatay. So sa madaling sabi, wala nang kundol doon. Magugulat ka pag tag-ulan, biglang sisibol yung kundol. Diba? Kaya ganun din pagdating sa bride tree. Tila baga namatay yun eh. Pero hindi namatay kasi may natirang ugat o binhi. Yung kundol, pagka nalaglag yun, yung binhi niya nasa ilalim ng lupa. Nag-aantay lang na maging tama yung atmosphere. O sabi natin, nag-aantay lang ng kanyang kapanahunan. Pag panahonan ng kundol, walang magagawa yung kundol, kundi tumubo. Ganon din pagdating sa Israel. Binura ng Diyos yung Israel sa mapa. Walang Israel. Pero ano nangyari? Yung mga binhi ng Israel nangalat. Kaya dumating ang panahon, sabi niya pa dito, and I will sow them among the people, and they shall remember me in a far country. Kaya pala makita natin yung mga Israel ay napunta sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa, dahil ito'y propesiya ng Diyos. Diba? Kaya nga ganun din pagdating sa atin, mga kapatid. Diba? Nung tayo ay wala pa sa mensahe, napunta tayo sa iba't ibang denominasyon. Hindi natin alam binipalataya ng Diyos. No? At tinawag tayo ng Diyos. And they shall remember me in far countries, and they shall live with their children and turn again. Pero sabi ng Biblia, babalik muli sila. Praise God, no? Gusto ko lang makita natin yung konsepto ng restoration. No? Kung paano ng Israel ay nawala sa mapa, nakabalik. Diba? Kung paano din sa panahon natin, may mga bagay na nawala sa 7 church ages, babalik ulit dito sa ating panahon. Sabi niya pa sa Jeremiah 31:10, he that scatter Israel will gather him and keep him. Diba? Ang Diyos na nagkalat sa Israel, bakit? Dahil ang tigas ng ulo ng Israel, siya din ang iipon sa Israel. As a shepherd do his flock. Sabi niya pa dito, with great mercies will I gather thee. For a small moment I have forsaken thee. Diba? Parang sa konting panahon, sabi ng Diyos, parang kinalimutan niya ang Israel, pero hindi niya naman kinalimutan eh. Diba? Kumbaga, tinuturuan niya ng leksyon ng Israel. Dahil ang Diyos ay just God. Sinabi niya yon, mga kapatid, na kung gagawa sila ng ganun, sasamba sila sa Diyos-Diyosan, hindi sila makikinig sa salita ng Diyos, ipapangalat sila. Kaya ganun nangyari, pinangalat sila ng Diyos. Ganun kabuti ang Diyos. Ganun katuwid ang Diyos. Kahit piniling bayan niya, pag nagkamali, kailangan niyang parusahan. Diba? Kaya wag natin sasabihin, bride tayo. Tanda natin, bride tayo, walang question mark yung kaligtasan natin, pero tatandaan natin ito, mga kapatid. Ano mang ginagawa natin, laging mayroong pagdidisiplina ang Diyos. Kaya pag dinisiplina tayo ng Diyos, yun ang mahirap. Diba? Sabi niya nga, siya din ang magagather. Kaya hindi rin problema ng mananampalataya, mga kapatid, na i-gather yung bride. Praise God, dahil Diyos din naman ang magagather sa atin. Praise God. Sabi niya pa dito, sa pantalata,
which caused them to be led into captivity among the heathen. Diba? Kaya nga makita natin, Diyos din ang pinahintulot din ng Diyos na sila ay mahuli, makaptive sila ng mga heathen. But I have gathered them onto their own land and have left none of them anymore there. Sabi niya pa. Sabi niya, now learn. Kaya dito, isa pang talata, no? So nakita natin sa Old Testament. Sabi ko nga, pag meron sa Old Testament, meron yan sa New Testament. So sabi doon, ang Israel ay itinipo sa isang halaman. Kung paano ang Israel, mga kapatid, ay nagngalat, pero dumating ang panahon, tumubo ulit ito, sumibo ulit ito. Sa pagdating sa New Testament, may binabanggit naman na parable ng fig tree. Itong parable ng fig tree, walang iba ito kundi ang Israel. When his branch is yet tender and putteth forth leaves, ye know that summer is nigh. So likewise ye, when ye shall see all these things, know that it is near, even at the doors. Nasa mga pintuan na. Kaya makita natin, yung huling panahon sa Laodicea, mga kapatid, nagtapos tayo sa pintuan. No, kaya sabi niya dito, pagka nakita mo naman na yung Israel ay bumabalik na unti-unti, malapit na siya, nasa labas na ng pintuan. No, kaya makita natin sa susunod, titingnan pa natin yung mga pintuan na yan, no? Kasi susunod na lang yung mga overlapping of time, no? So makita natin, mga kapatid, na naka-prophecy na ang Israel ay babalik, na wala siya sa mapa pero babalik siya. Kaya pagdating sa history, Israel was restored to the promised land kailan? On May 14, 1948. David Ben Gurion, the head of the Jewish Agency, proclaimed the establishment of State of Israel. US President Harry S. Truman recognized the new nation on the same day. No? Kaya pagdating ng May 14, 1948, dyan sila na-recognize. No? Kaya kung paano na-recognize silang bansa, at the same time, May din, mga kapatid, same year, kung hindi ako magkamali, 1948 din ng May, si Brother Branham ay kinakausap na nung anghel. No? So doon natin makita naman yung overlapping ng time. Praise God. Na kung saan, mga kapatid, malapit nang pumasok yung malapit nang matapos yung dispensation ng grace. Diba? Kasi pag bumabalik na yan, kasi sabi nila, bakit gano'n, bumalik na ngayon mga Israel? Bakit di pa bumabalik ang Panginoon? No? Nandun pa lang tayo sa overlapping ng time. Nag-aabutan na yung dalawang panahon. Praise God. Kaya makita natin, ganun yung nangyayari. Kasi pagdating sa 7 church ages, pag nilatag natin yan, yung mga trumpets tumunog na. Yung trumpets yan ay pagtawag ng sa bansang Israel. Pag sinabi mong trumpet, tinatawag sila pabalik sa kanilang bansa para salubungin yung papasok na feast. No? Kaya kailan sila bumalik ng bansa nila? 1948. So, ibig sabihin, imagine, 1948, tumutunog na yung mga trumpeta. So, nagkakaroon na ng overlapping ng time. Pero hindi pa pwedeng makapangusap ang Diyos ng buo sa kanila. No? Paano sila kakausapin ng Diyos? Kailangan muna makumpleto yung bilang ng 144,000. Doon sa bansang Israel. Bago ang mangyayari, mararapture tayo at ang mensahe na pinapakinggan natin yan ang ibibigay doon sa bansang Israel. Pero ngayon, nandun pa lang tayo sa overlapping ng time. No? Parang nagsasabay na. No? Ang hirap kasi minsan ni paliwanag sa Tagalog eh. Kumbaga sa yung dalawang event ay nagsasalubong na. No? So, nandito pa sa atin ang grace, pero yung bansang Israel, kailangan bago matapos ang grace sa atin, kailangan makabalik sila. Kaya unti-unti tumunog 1948, nakabalik sila sa Israel, unti-unti tumutunog yung mga trumpet, no? Pag nilatag natin sa PowerPoint sa mga susunod pa, makikita natin ng malinaw yung sinasabi natin, no? Kaya sabi niya dito, ngayon, kasi sabi ng mensahe, ang Israel ay tipot larawan ng mananampalataya. Kung ano yung nangyayari sa Israel, mga kapatid, yan din yung mangyayari sa atin. Diba? Yung pattern ay nauulit. Praise God. Kung paano sabi dun sa Joel, 4 na kulisa, pansisira sa halaman ng Diyos, 4 na bansa ang sumira, 4 na empire ang sumira sa bansang Israel. Pero sabi ng Diyos, I will restore. Sasauli ko yun. Kaya kung paano ang Israel ay naburan sa mapa,
Pero nai-restore sila. Pagdating naman sa New Testament, may isa na namang puno. Kasi kailangan natin makita yung bright tree. Diba? Bakit bright tree? Kasi siya, sabi dito, ang isang mananampalataya ay tinipo sa puno. Bakit bright? Kasi yan yung kasintahang babae ni Kristo. No? Yung iglesia. Sabi niya sa Psalms, sa Old Testament, sabi niya, Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord, and in his law do he meditate day and night. And he shall be like a tree, diba? Planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he shall do shall prosper. So itinipo ng Biblia ang isang mananampalataya sa isang punong nakatanim sa lilim ng malapit sa, sabi nga, rivers of water. No? Isa pang talata, sabi niya, sa Jeremiah 17:7-8. Sabi niya, Blessed is the man that trusted in the Lord, and whose hope the Lord is. For he shall be a tree planted by the waters, and that spreadeth out her roots by the river, and shall not see when heat come, but her leaf shall be green, and shall not be careful in the year of drought, neither shall cease from yielding fruit. Oh, so yan mga kapatid, no? Yan napakaganda, oh. Sabi niya ganyan. Pagka ang isang tao ay nagtiwala sa Panginoon, katulad siya ng halaman o puno na itinanim na malapit sa mga agos ng tubig. At sabi niya dito, neither shall cease from yielding fruit. So makita natin mga kapatid, hindi problema ng isang mananampalataya yung pamumunga. As long as nasa tamang lugar ka, as long as nasa purong salita ka ng Diyos, mamumunga at mamumunga ka in your season. Oh, kaya sabi niya pa, ngayon, pagdating sa New Testament, mga kapatid, sabi nga, si Kristo yung binhi na royal seed. Basahin natin dito. Sabi niya, But as of one, and thy seed which is Christ. Sabi niya, and now to Abraham and his seed, where the promise is made. He said, not to the seeds, as of many, but as of one, and to thy seed, which is Christ. Praise God. So, siya yung binhi. At sabi ni Kristo, nung nandito siya, Verily, verily, I say unto you, except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone. But if it die, it bringeth forth much fruit. So dito, ito'y propesya mga kapatid na sinasabi din ng ating Panginoong Hesus sa kanyang sarili. Na kung saan, kung hindi siya mamamatay, ay hindi ito mamumunga. Hindi niya mamumultiply yung parehong buhay na meron na nasa kanya, no? Praise God. Kaya makita natin nung di ba? Nung ang ating Panginoong Hesus, mga kapatid, ay pumarito, lagi niya sinasabi kailangan niya mamatay. Dahil ito'y propesya na kailangan niyang tuparin. Kailangan niya mamatay para siya'y mamunga. Para mamultiply niya yung parehong buhay. Kaya nung pinako siya sa krus, mga kapatid, at pagkatapos niya ipako sa krus, namatay, nilibing, nabuhay na maguli, at hinintay nila doon sa Day of Pentecost, yung pangako, di ba? Yung isang binhi na yon, yung binhi na nasa Panginoong Hesus, yung isang buhay na yon, ay napira-piraso sa 120. Kasama yung mga alagad. Kaya doon nagumpisa naman yung tinatawag nating bright tree. Di ba? Yung puno ng yung kasintahang babae ng ating Panginoon. Diyan nagumpisa nung sila'y mabautismuhan ng Holy Spirit, nangaral sila, may mga taong naniwala, mga Hudyo, at nagpabautismo, at sabi nga, at nanatili sila sa doktrina ng mga apostol. At pagkatapos, mga kapatid, ay nagtuloy-tuloy sila at dumami sila, sabi niya, praising God, having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Kaya sabi doon sa isang propesiya na siya ay mamumunga ng mainam. Praise God. At ang kanyang dahon na hindi malalanta, ito yung panahon na yon.
No, kaya nung panahon na yan sa Book of Acts, ang Kristyanismo, o sabi natin, ang pananampalataya ng ating na tinanggap ng mga apostol ay dumami ng dumami. Diba? Lumago sila ng lumago. Hanggang dumating ang panahon na namunga sila. Kasi sabi ng Biblia, sa kanilang mga bunga, doon mo sila makikilala. At nung mamunga na yung mga Kristiyano, sila'y tinawag na Christian. Bakit? Kasi nakita yung bunga ng buhay ni Kristo sa kanila. Kaya tinatawag tayong Christian. Oh, kaya diyan nagpasimula yung bride tree. Praise God, yung puno na yan, no? Kaya sabi nga, si Kristo yung royal seed, no? Siya yung corn of wheat. Oh, kaya dumating ang panahon, sabi nga, lumaki ng lumaki yan at lumago. Diba? Yan yung panahon ng Pentecost. Oh, sa panahon ng Pentecost sa Book of Acts. Pero along the way, di ba, nakita natin, pakisabihan po ko kung 11:30 na, kasi mag-uusap pa tayo mamaya, no? Praise God, no? Saan ba ako? Ayun. So, nakita natin yan yung paglago, no? Diyan nag-umpisa yung mga, kaya nga, kung gusto nating balikan kung ano yung original na church, basahin natin yung Book of Acts. Diba? Kasi ang problema ngayon sa panahon natin, sabi ko nga, pag hindi mo nakita yung dispensational change, ang hirap. Kasi biblical, nagbabahay-bahay sila. May home church ba tayong mababasa doon? Wala. Walang home church tayong mababasa sa New Testament. Diba? Biblia ba yun? Biblia yun. Kaya pag hindi natin nakita yung dispensational change, yung overlapping ng time, kukwestiyonin natin yun. Kaya may mga tao, kahit sa loob ng mensahe, may mga naniniwala, may mga nagsasabi, hindi kailangan ng home church. Diba? Bakit? Hindi nasundan yung dispensational change. Hindi nasundan yung pagliko ni Brother Branham sa kanto. Kasi siya mismo nagsabi na kailangan natin ng home church. Pero sa Biblia, hindi mo makita yon. Diba? Bahay-bahay nga lang sila eh. Diba? Praise God. Kaya ang katwiran ng iba, hindi. Bahay-bahay lang tayo kahit wala tayong home church. Diba? Praise God. So yung kinakain nila, although yun ay purong salita ng Diyos, I can say panis na yun. Hindi yun yung salita ng Diyos sa panahon natin. Kaya sabi niya, di ba, nung una, dun sa pinag-aralan natin nung nakaraan, sabi niya, yung the word of God in Pentecost will not work today. Di ba? Yung salita na binigay ng Diyos kay Pablo sa panahon niya ay hindi uubra sa panahon natin. Hindi siya sinasabi natin masama yun. Totoo yun. Di ba? Ginagamit natin yun, pero kulang yun. Hindi yun sasapat sa panahon natin. Kasi hindi yun yung sabi natin, hindi yun yung napapanahon ng mensahe sa panahon natin. No? Kaya makita natin sa Book of Acts, no? Kaya Lord willing, pagka tumagal pa tayo mga kapatid, na magkaroon tayo ng separate na doon sa dispensational change. Kasi ang hirap minsan, no? Kasi pagka minsan nagmi-ministerial meeting kami, yun ang dahilan, walang home church, di ba? Wala kang mabasang ganyan sa, di ba? Sa Biblia. Minsan yung sinasabi ni Brother Branham, hindi mo makikita nga sa Biblia eh. Pero yung konsepto ng sinasabi niya nasa Biblia. Diba? Praise God. Kaya nga minsan sabi ko, kung ganun na lang din, diba? Biblia tayo, mga kapatid. Huwag na tayong gumamit ng quotation. Diba? Huwag na tayong maniwala kay Brother Branham. Diba? Ang mangyayari sa atin, i-interpret natin ng Biblia ayon sa ating sarili. So, babalik lang tayo saan? Babalik tayo sa Laodicea. Kasi ang Laodicea, tipot larawan niya ng Book of Judges. Sa Book of Judges, ginagawa nila yung sa tingin nila ay tama. Diba? Praise God. Kaya ganyan ang nangyari. Diba? So, along the way, nakita natin yan. Pure word yan. Diba? Pero dumating ang panahon, hallelujah, sabi niya dito sa isang quote, all the way down, it's been the same way. Down through the line of judgment, Israel on down, and then the Pentecost, where the church for the bride tree, He set in order on Pentecost the tree that was predestinated to bring forth his fruit in season. So ito pa lang, talaga pa lang hindi mo kailangan problemahin yung pamumunga. Kasi sabi niya dito,
yung puno na yan, yung bride tree na yan, predestinated yan to bring forth his fruit. Diba? Kaya pagka ikay binhi ng Diyos, ikay kasama doon sa bride tree, predestinated sa ayaw at sa gusto mo, mamumunga ka sa iyong kapanahunan. Diba? Ito yung panahon natin. Kaya pagka ikay binhi ng Diyos, ikay predestinado ng Diyos, walang problema. Mamumunga at mamumunga tayo ng kabanalan. Mamumunga at mamumunga tayo ng kanyang bunga. Diba? Wala pala tayong kailangang problemahin. Diba? Now, going fine, the fruit is being done just fine. It bloomed out on the day of Pentecost. No? Kaya ito yon, yung bride tree. Namunga siya, namulaklak siya sa day of Pentecost. Let's see what happened on the day of Pentecost. Jesus said, the works that I do, shall you do also. They healed the sick. Now on the day, no? Sabi niya pa, the word of the Lord, dito na tayo sa Joel. Oh. So itong quotation na to, ang tinutukoy niya ito. Sabihin natin, nasa perfect condition yung bride sa panahon na yan. Diba? Panahon ng Pentecost. Perfect condition. Yung bilog, walang kahalo-halong itim. Diba? Pero sabi ni Joel, ito na lang sa susunod na verse. Na kinain ng palmer worm, ang iniwan ng palmer worm, that which the palmer worm had left. Yung iniwan ng palmer worm, kinain ng locust. Yung iniwan ng locust, kinain ng cankerworm. At yung iniwan ng cankerworm, kinain ng caterpillar. No? So makita natin, yung halaman na tinayo ng Diyos, it is prophesied, merong 4 na kulisap o insekto na pupunta dito at kakainin ito. Diba? At pagkatapos, pero ipinangako din ng Diyos, sabi niya ganyan, I will restore the years. Ano yung kakainin nila? Mga kapanahunan. Praise God. Kaya dinaan natin yan sa kapanahunan ng iglesia. At pero, sabi nga ng Diyos, i-restore niya ito. Pagkatapos ng may restore, makakakain kayo ng sagana. So hanggang walang restoration, may scarcity ng food. Diba? Hindi tayo makakain ng sagana, mga kapatid. Kaya natanda natin, nung wala pa tayo sa mensahe, diba? Ano lang kinakain natin? Paulit-ulit na lang, mahal ka ng Diyos. Diba? Pagpapalain ka ng Diyos, pagkagalingin ka ng Diyos, pasensuin ka ng Diyos. Diba? Tapos, touch and offering. Diba? Tapos, susunod na ganun ulit. Kumbaga sa papayakin ka, papatawanin ka, papayakin ka, papatawanin ka. Diba? Ano yun? Walang pagkain eh. Diba? Hindi nga, kaya nga, dito lang sa mensahe, diba? Dito lang natin narinig yung pangangaral sa Revelation. Hindi nga yan pinapangaral ng iba. Bakit? Nakakatakot. Praise God. Bakit? Hindi kasi nila alam eh. Wala tayong magawa. Oh, praise God. Kaya sabi niya nga, at pagkatapos yan, pag na-restore na yan, sabi niya, makakain na kayo ng sagana. At sabi niya, mabubusog tayo. We will be satisfied. Diba? Yung kauhawan na nasa iyo, masasatisfied yan. Diba? Kaya nga nung wala pa tayo sa mensahe, yun na, diba? May certain na kauhawan tayo, may certain na tanong tayo. Diba? Kaya nga nung matawag ako sa mensahe, diba? Anong talata, yung talatang sinasabi ko lagi? Matthew 10:26. Walang bagay na natatago na hindi malalantad. Walang sikretong hindi mamumunyag. Kasi nung nagbabasa ako, bakit di ko maintindihan? Kala ko ba may Holy Spirit na ako? Sinulat naman ito ng mga taong filled ng Holy Spirit. Bakit di ko maintindihan? Diba? Kaya nga nung mabasa ko yun yung nag-satisfy sa akin. Ay, isang araw pala, imumulat ako ng Diyos. Bubuksan din ng Diyos. At pagkatapos sabi niya, my people shall never be ashamed. Diba? Hindi ka na mahihiya. Okay, sabi niya pa, tingnan natin yung quotation. Sabi niya, first it was the palmer worm, and the next was the locust, and the next was the cankerworm, and the next was the caterpillar. Them were destroyers. Diba? Ano daw yan? Maninira. And what they were destroying was the heritage of God, the vine. Kaya nga mga kapatid, ikaw na ang pinakakawawang tao pagka sinubukan mong sirain yung bride tree ng Diyos. Kaya minsan, di ba, hindi maiwasan, may hindi tayo pagkakasundo, pero wag tayo magsasalita ng against sa mga kapatid natin. Hindi lang sa pastor, pare-pareho lang tayo dito.
Diba? Pagka ang pastor bautismado ng Holy Spirit, lahat tayo bautismado ng Holy Spirit, wala tayong kaibahan. Diba? Pare-pareho tayong sinner saved by grace. Diba? Kung wala ang Holy Spirit, di rin maliligtas yung pastor. Praise God. Kailangan din magpabautismo ng pastor. Kailangan din magsisi ng pastor. No? Praise God. Hindi special na tao yan. Praise God. Kundi yan ay binigyan lang ng Diyos ng kaloob. Diba? Maganda rin sana yung gift eh. No? Kasi kagabi o kanina ko binabasa yung gift. No? Nagbigay ang Diyos ng regalo sa church, yung fivefold ministry. Diba? Pagdating sa pamilya, ang pinakamainam na regalo yung pamilya natin. Praise God. Pagdating sa atin, di ba, spiritually, yung pastor at yung kongregasyon, di ba, yung gawain, yan yung pinakamainam na regalo ng Diyos. Praise God, kaya pasalamatan natin, no? Kaya sabi nga, itong mga apat na to ay sinisira nila yung puno ng Diyos. We are told that this is the same insect in just different forms coming down. Parehong insekto yan. Iba-iba lang yung, sabi nga, iba-ibang stage. Sa unang stage, itong kinakain niya. Nung makain niya na lahat yan, sabi natin, nabusog siya, nag-evolve siya. Iba na naman ang gusto niyang kainin. Diba? Kaya ganun yan, mga kapatid. Isang insekto yan na iba-ibang anyo. Sa iba-ibang anyo. No? Sabi nga, for that messengers, one beetle in 4 stages. Nandyan yung palmer worm, nandyan yung locust, nandyan yung cankerworm, nandyan yung caterpillar. Yung mga picture na yan, mga kapatid, nakuha ko yan sa Voice of God, thevoiceofgod.org ata yan na picture. No? So, for the sake lang ng illustration, para lang makita natin. No? So, isang insekto yan, mga kapatid. Isang beetle yan, sabi nga ganyan, na mayroong 4 na stage. Praise God. No? Sabi niya, let's get the next stage of this little bug. First, he was a palmer worm. What did he eat of God's tree? Yung fruit. Diba? So, yung una ay palmer worm. Ano daw yung kinakain ng palmer worm? Yung bunga. Diba? Kaya pagdating sa Ephesian church age, ano yung nawala? Yung pag-ibig. Iniwan nila ang una nilang pag-ibig. Kasi ang pag-ibig, yan yung unang bunga ng Holy Spirit. Oh? Praise God. Ano yung pag-ibig na yan? Pag-ibig sa salita ng Diyos. Hallelujah. Kaya nga sabi ko nga, mga kapatid, kung sa Lord willing, di ko alam kung matutuloy. Sa January siguro may kakasal na di ko pa nakausap eh. Diba, nagdadalawang isip ako kasi hindi kapatiran yun. Pero kakilala ko yun. Pero sabi ko nga sa Panginoon, baka way niya. Kasi ang kondisyon ko, kailangan muna ako mag-share. Share ako dun sa bahay nyo. Kasi kailangan member ka eh. Ngayon, para bigyan ka ng membership, sabi ni Pastor Tomas, kailangan talagang membro siya bago may kasal. Ngayon, kung gusto mo ng ganon, patindin mo dito. Diba? Kung hindi, doon, Bible study sa kanila. Kasi hindi natin alam, baka binhi siya. Diba? Pero sabi ko nga, kasi nung natatakot ako eh, kasi first time ko eh. Tapos hindi mga kapatiran yun. Baka mapahiya ako. No? Kaya nga sabi ko nga, tandaan natin ba kapatid? Kahit kailan yung kaisipan ng mundo against yan sa kaisipan ng salita ng Diyos. No, natatandaan niyo 'di ba dati sinasabi ko ano yun? Happy wife, happy life, 'di ba? But along the way mga kapatid, kaya nga lagi ko sinasabi, hindi nilikha ng Diyos ang lalaki para sa babae. Baliktad 'yun. Nakita ng Diyos yan malungkot. Diba? Kasi wala siyang kaswato eh. Kaya lumikha ang Diyos ng babae para maging masaya siya dan. Baliktad pala, no? Dapat pala happy husband, happy wife, happy life. Kasi nilikha ng Diyos si Eva para kay Adan. No? Hindi baliktad 'yun. Kaya tandaan natin, hindi makukumpleto ng lalaki yung God-given role niya pag wala yung babae. Pag wala yung Eva niya, spiritually speaking. So hindi, kung ako ang lalaki,
hindi ko ma-unleash yung potential ko na binigay ng Diyos sa akin. Kasi sabi nga, nilikha ng Diyos si Eva as an helpmate. Helpmate, katuwang. Siya yung katulong ni Adan. Para i-fulfill ni Adan yung God-given role niya. So, mas madaling sabi, pagka wala yung babae, hindi niya ma-fulfill yung God-given role niya. At the same time, yung lalaki ay hindi masaya. Si Adan hindi masaya. Diba? Kaya makita natin mga kapatid, kasi along the way, makikita natin, hindi, ang buhay natin hindi laging masaya. Buhay ng Kristiyano, hindi laging masaya. Minsan nga mas maraming hindi masaya. Diba? Pero may kapayapaan ka eh. Diba? Na all things work together for good. No? Kaya nga pag nasanay ka na gano'n mga kapatid, kahit na maliit na bagay, minsan kahit na mga, sabi nga, mga problema, masaya ka. Hindi ka masaya dahil may problema ka. Masaya ka kasi alam mo, ipinahintulot ng Diyos yun para sa ikabubuti mo. Diba? Praise God. Kaya makita natin mga kapatid, balik tayo dito, no? Pag tinanggal mo yung standard ng salita ng Diyos, tila baga iniwan mo yung una mong pag-ibig. So pag tinanggal mo yung leadership ng Diyos, originally ang tao or naturally ang tao hahanap at hahanap ng leader yan. Diba? Kaya nga ano nangyari, pinalitan nila ang leadership ng Diyos ng leadership ng tao. Kaya pagdating sa atin, kaya mapalad tayo, mayroong mensahe, diba? At salamat sa Panginoon dahil hindi ang mensahe po ay patuloy na hinuhubog tayo, patuloy tayong binubuksan ng Diyos. Diba? Kaya minsan may isa sang quotation, sabi niya nga, education is of the devil. Diba? Nung una, ang mga message believer, hindi, ayaw nila mag-aral, ayaw nila paaralin yung mga tao. I mean, yung mga anak nila. Bakit? Education is of the devil. But along the way, pag tinignan mo yung buhay, kasi ang hirap noon, sabi nga ng isang pastor na yun na nangangaral, ang hirap noon. Ang tagal mong makita kung totoo yung sinasabi ng nangangaral. Bakit? Kasi hindi available yung tape. Hindi available yung mga pamphlet. Di ba? O ngayon, ito lang yung nabasa niya. Di nangangaral siya. Kaya yun lang ang nabasa niya. Education is of the devil. So nangangaral siya. Education is of the devil. Tapos ang conclusion, hindi na mag-aaral. May quotation, pero mali yung pagkaunawa. Bakit? Kaya sabi nga, malibang makita mo yung kaisipan ng nagsasalita. Ano ba yung nasa kaisipan ni Brother Branham? Ayaw niya ba pag-aralin si Billy Paul o yung anak niya? Pinag-aaral nga sa Bible School. Diba? Kaya along the way, sa pag-inog ng panahon, nakikita, mas naintindihan ng mga message believer, may tinutumbok pala si Brother Branham. Kaya nga yung si Pastor Jess Anyag, sa kanya ko napakinggan yun eh. Diba? Against si Brother Branham sa organization. Diba? Akala natin against siya sa organization per se. Pero hindi ganon, sabi niya. Against siya sa sistema na nasa loob ng organisasyon. Sabi niya, organization is good. You need to be belong. Sabi niya ganyan. In an organization, kaya nga nagparehistro tayo. Ano tayo? Organization tayo. Diba? Pero yung sistema na nasa loob, yun yung ayaw niya. Yun yung nagpapahiwalay sa Diyos. Ay, sa Diyos at sa tao. Diba? Kaya nga, sabi nga, ngayon, pagkatitignan nyo, may membership. Diba? Kaya nga sabi niya nga, pag ikakasal ko yung kaibigan ko na yon na hindi natin member, bibigyan ko siya ng membership, parang certificate. Di ba ganun sa denominasyon? Ganun sa denominasyon eh. Di ba? Pero hindi ganun yung sistema natin. Ano yun? For legal purposes yun, para maging valid yung papel niya. Kasi ilalagay mo doon sa marriage certificate na ikaw ay believer ng end time message believer. Or evening light tabernacle believer. Kaya ilalagay doon end time message believer, sabi ni Pastor Tomas. No, pagka ikinasal niya. Kasi sa batas, ang ikakasal mo lang ay member mo. So kailangan, sa madaling salita, sa salita ng mga nasa denominasyon, kailangan niya magpa-member sa atin. Diba? Praise God. For the sake lang ng legality. Diba? Pero, ang nangyayari sa denominasyon, literal talaga yun. Kailangan member ka. Kaya nga yung iba kaya yung ibang denominasyon, lahat ng member merong kanya-kanyang sobre. Kasi monitor dyan, yung ibinibigay na offering o tithes, monitor dyan, nire-report dyan sa taas. Kung hindi ako magkamali. Kasi anong purpose nun na may sobre kayo kung hindi i-report?
Bakit bibilangin yung ganito ganon, di ba? Bakit? Kasi naka-record yung member mo doon sa taas. So lahat yung kukumputan yun. Sabihin natin, hindi ko alam kung ganon ha. Pero sabihin natin, baka ganon. Diba? So sabihin natin, lahat sila may estimate ng kita. O itong kapatiran, ganito ang kita niyan, ganon. Ngayon siguro, pag nakita nung May na, bakit kulang yung binigay mo? Kasi ang alam ko, kung hindi ako magkamali, pag ikay affiliated sa isang church, may tithes of tithes yan doon. Yung tithes of tithes, bibigay mo doon. Yung tithes ng church mo, bawasan mo 10%, bibigay mo sa main. Alam ko, ganon yung kalakaran yun. Hindi ko alam kung lahat. No? Pero sa atin, hindi ganon. Tayo registered tayo. Di ba? Minsan nga, dati parang ang labas, hindi naman tayo affiliated. Pero yung papel, hinihiram natin. Papel nila Pastor Nestor, di ba? Pagka baptismal, baptism. Bakit? For legal sake lang. Pero hindi naman tayo nagbabayad sa kanila ng tithes of tithes eh. Diba? Praise God. Kaya nga yun, kaya makita natin mga kapatid. Kasi noon, nakala ko rin, pag nagparehistro ka, hindi pwede. Kasi against tayo sa organization eh. Pero hindi pala. Yung tinutumbok ni Brother Branham, yung sistema na nasa loob. So habang tumatagal, lumalago tayo, nakikita natin yung gusto niyang sabihin. Diba? Praise God. Kaya minsan, sabi ni Brother Branham, yung turo mo, huwag mong tapusin ng tuldok. Kuwit lang. Diba? Bakit? Kasi sa pag-inog ng panahon, makikita mo yung gusto niyang sabihin. At minsan, taliwas pala sa pagkaunawa natin. Yung gusto niyang sabihin. No? Kaya sabi niya, ano daw? Ang unang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Diba? Kaya yan yung inalis. Pag-ibig saan? Pag-ibig sa salita ng Diyos. Pag-ibig sa leadership ng Diyos. Hindi yan pag-ibig ng tao. Ang pag-ibig, sabi nga, ang pag-ibig ng tao, ibang-iba sa pag-ibig ng Diyos. Pagka mahal mo ang tao at ang pag-ibig ng Diyos ay nasa iyo, itutuwid mo yung tao. Diba? Pero pag mahal mo ang tao sa tao lang, alam mong mali siya dahil ayaw mong masaktan, hindi mo itutuwid. Diba? Bakit? Baka masaktan eh. Praise God. Eh sabi niya nga, ano ang pag-ibig? Sabi niya, God is love. He that loveth not, knoweth not God, for God is love. Kaya nung iniwan nila, anong unang kinain? Bunga. Ano yung bunga na yun? Pag-ibig. Diba? Pag-ibig sa salita ng Diyos. Praise God. Pag-ibig sa leadership ng Diyos. Nung inalis nila yon, sabi nga, ano nangyari? They left their first love. Diba? Kaya tinanggal nila ang leadership ng Diyos. Noon, ang Diyos ang pumipili. Pero dumating ang panahon, tao na ang pumipili. Diba? Kaya nga sa mga denominasyon, ang pinipili nila yung maabilidad. Yung magaling mag-connect. Diba? Maraming connections. Praise God. Bakit? Kasi pag marami kang connections, mabilis. Mabilis lumago physically yung church. Praise God. Pero hindi tayo ganun. Diba? Sabi ko nga, mas malakas yung connection natin. Kasi yung konekta natin, Diyos mismo eh. Siya ang tumatawag ng mga binhi. At pag tinawag niya, sigurado ako binhi yan, mga kapatid. Diba? Magtagal man yan, paano man yan lumago, sigurado ako binhi yan. Pero pag tao lang ang tumawag, baka minsan ang tawag doon? Nagsisimpatya lang. Diba? Praise God, nagkukunwari lang. Diba? Kaya dumating ang panahon sa Book of Acts, ano daw nangyari? Pumasok yung mga asong lobo. Sabi niya nga, Holy Ghost has made you overseers, yung mga pastor. Sabi niya, for I know this, sabi ni Pablo, that after my departing shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Diba? Also of your own selves, sa loob din. Kaya ganyan din. Kaya sabi niya nga, darating sa Laodicea yung kapanahonan ng Ephesus. Ephesian age again sa panahon ng Laodicea. Bakit? Kasi sa loob ng mensahe, sa loob ng message circle, mga kapatid, hindi sa loob ng mensahe, sa loob ng message circle, kasi pag sinabi natin sa loob ng mensahe, the message is Christ. Diba? Sa mensahe, lahat yan puro. Pero sa circle ng message group, may mga nakapasok na mga asong lobo na hindi pa tatawarin yung mga flock. Sabi niya, also of your own self shall men arise speaking perverse things, to draw away disciples after them. Anong purpose nila? Hindi para pagpalain yung mga tao, hindi para mapagpala, kundi para ilagay sa likuran nila. Praise God. At pasunurin ang mga
tao, no? So yan yung unang kinain, di ba? So yung unang kinain ng palmer worm, yung bunga. Diba? So nawalan yung bunga. Praise God. Pero dumating pa, tingnan pa natin sa second stage, no? And the next great thing come up was the locust. He was the one who was to destroy the unity of the believers. Diba? So, ang trabaho ng locust, una, kainin yung palmer worm, kainin yung bunga, alisin yung pag-ibig. Pag inalis yung pag-ibig mo sa Diyos, mga kapatid, automatically alis yan yung brotherly kindness. Diba? Hindi mo na, kasi pag nasa yung pag-ibig ng Diyos, sabi din ng Biblia, mamamahal mo yung hindi ka mahal-mahal. Mamamahal mo yung kaaway mo. Diba? Praise God. Kaya nga alam niyo mga kapatid, ang hirap yun eh. Ang hirap nun. Sobrang hirap. Sa amin mag-asawa, tingnan niyo mga kapatid. No? Pagka disappointed ka sa asawa mo, pagka galit ka sa asawa mo, ang hirap mahalin. Kasi kung matandaan yung kwento ko dati mga kapatid, no? Bakit ba ako galit na basta disappointed ako sa asawa ko? Sister Erma, galit na galit ako. Pero dumating yung panahon sa buhay ko mga kapatid, nung panahon na yung galit na galit ako, para bang tawag dito, kaya nga, kailangan maghanap ka ng isang kapartner na ang mahal ay Diyos, hindi ikaw yung mahal. Kasi pag mahal ka lang niya, yung pagmamahal niya sa iyo, yung pagmamahal mo sa partner mo, minsan nawawala yan, lalo na pagkagalit ka. Nawawala yan, nababawasan yan, pag-ibig ng tao yan eh. Pero pag mahal mo ang Diyos, sasabihin ko sa inyo mga kapatid, kahit na disappointed ka sa asawa mo, mamamahal mo ng tama yung asawa mo. Diba? Praise God. Pagka may pag-ibig ka ng Diyos sa puso mo. Diba? Kahit na galit ka, kahit disappointed ka, genuinely yun. Hindi pakitang tao, genuinely. Kaya nga sabi ko nga sa inyo mga kapatid, minsan para ako nga, parang may nagkiklik sa isip ko. Diba? Kaya sabi ko, Panginoon, diba? Kung titingin lang ako sa mata mo at titingnan ko yung asawa ko, kung gaano mo siya kamahal, ganito mo pala siya kamahal. Kaya sabi ko, kaya pala ako ang binigay mo sa kanya. Ganun mo siya kamahal. Kaya sabi ko sa asawa ko, tara, labas tayo, kain tayo. Diba? Bakit? Kasi yung pag-ibig ng Diyos ay na-overwhelm ng puso ko. No? Pero kung ako lang yon, bakit kami lalabas? Diba? Sabi ko nga minsan sa mga simpleng, ang Diyos ay hindi sensitive, mga kapatid. I mean, hindi siya maaselan, hindi siya maarte. Ang Diyos ay nangungusap sa mga pinakasimpleng bagay para maintindihan natin. Diba? Kaya ganun din pagdating sa atin. Ganun ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Oo, nadidisappoint ang Diyos sa atin. Pero sa huli, matitiis niya ba tayo? Diba? Hindi niya tayo matiis. Kaya sabi niya nga, hindi niya tayo kayang, sabi niya ganyan eh. Sabi niya sa Israel, you cannot divorce me. Sabi niya sa Israel. Diba? Paano pa kayo sa bride? Diba? Praise God. Kaya nga ganun nga yung Diyos. Kaya nga ang Diyos ang, minsan ang, no? Naalala ko yung sabi ni Pastor, dito, yung Pastor Dondon. Diba? Sabi niya, nung sila ay magkita nung asawa niya, kasi nagtutugtog siya eh. Siguro, panahon nun parang, siguro tipo niya ang asawa niya, natipuhan niya, biglang tumugtog. Sabi niya, gagawa ka ng isang bagay para mapansin ka. Nung babaeng gusto mo, tumugtog daw siya. Hindi niya alam, yung tinugtog pala, paborito ng asawa niya. Diba? So, nakot niya yung attention. Ganon din pagdating sa atin. Ang Diyos, gagawa ng paraan para mapansin mo siya. Kasi ikaw yung bride eh. Ikaw yung nililigawan ng Diyos. Baliktad yan mga kapatid. Hindi tayo ang nanliligaw sa Diyos. Kaya dumating ang panahon mga kapatid, may experience tayo na dinig natin yung salita ng Diyos. Gumawa ang Diyos ng eksena sa buhay natin na palingon tayo. Diba? Bakit? Kinukuha niya yung atensyon natin. Kaya Diyos yung, nanliligaw yung Diyos sa atin. Diba? Praise God. Para makuha yung ating atensyon. Kaya dito mga kapatid, balik tayo dito. Nung mawala na yung pag-ibig, diba? Nawala na yung pag-ibig ng Diyos. Ang sumunod, nagkaroon na ng division. Nagkaroon na ng pag-aaway, ng pagtatalo-talo. Ito ang mission o ito yung gagawin ng locust. Sirain yung unity ng believer. Kaya sabi niya pa,
It's the mightiest church on the face of the earth, and it is the church. There's only one church, no? Sa Pentecost yan. No? Kaya nga nung dumating yan, yan yung pinaka mightiest church na dumating sa earth. Pero dumating ang panahon nang maiwan nila yung pag-ibig, pumasok yung pangalawang, sabi nga, lungkos, anong ginawa? Inalis yung unity. Kaya pagdating dito, bitter with death. Diba? Kaya sabi nga sa seven churches, sabi ng mensahe, yung bawat grupo na yan, meron ng kapaitan. Ano yun? Locus yun. May division na. May pagtatalo na. Kaya nagkaroon ng, sabi nga, yan yung kinain, wala nang fellowship yung dalawang grupo. Diba? Dalawa yan, nagagantihan yan. Diba? Praise God. Kaya nga kahit na believer ka, pagka sinabihan ka ng dito to, gaganti ka eh. Diba? Sinungaling talaga yung tao na yun. Praise God. Kaya dyan yung nangyari. Dyan yung nangyari. Nagkaroon ng kapaitan yung dalawa. Praise God. Ano yan? Yan yung tinanggal nung, kaya nawala yung brotherly kindness. Nawala yung fellowship. Praise God. Bakit? Saan nagumpisa? Nawala kasi yung love eh. Nawala yung pamantayan ng salita ng Diyos. Diba? Praise God. At nung mawala yun mga kapatid, sabi niya pa dito, diba? Dito pa lang sa Corinthians meron na eh. Now I beseech you, brethren, by the name of the Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and that there be no divisions among you, but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. No? Kaya pagdating sa mensahe, merong local church. No? Kaya nga tinuruan tayo ng mensahe na bawat local church ay merong pastor. At bawat kongregasyon, sabi niya, ang suporta ay dapat 100% sa pastor. Diba? Kasi kung walang local church, mahirap. Lahat tayo magkakanya-kanya. Katulad nito, now this I say, that every one of you said, I am of Paul, I of Apollos, I of Cephas, and I of Christ. Is Christ divided? Was Paul crucified for you, or were you baptized in the name of Paul? Diba? Kaya ganyan pag wala kang home church. Papanigan mo yung gusto mong panigan. Diba? Kaya nga pagdating din, kahit nga may home church ka basta may support yung tao, sabi nga eh. Diba? Sabi nga nung ibang mga ngaral, yung grupo dati ng soul doctrine daw, sabi nga ganun eh. Sabi lang nila, hindi ko alam kung totoo. Diba? Kaya nga madaming nakuha yun dati. Bakit? Kasi may pera. Isipin mo, tanggapin mo lang yung doktrina, susuportahan ka. Isang ka pa. Diba? Kaya ganyan na nangyari. Diba? Makita natin mga kapatid, kaya inilagay na ng mensahero sa ayos yan. Diba? Kaya nga, kung meron tayong home church, yung pastor natin, yung suporta natin, pagka iba na yung pananaw mo sa pastor, diba? Kailangan mong kausapin yung pastor mo. Diba? Baka hindi lang nagkaintindihan. Praise God. Kasi pagka nagkaiba na tayo ng pananaw, hindi na ikaw magiging blessing sa akin, hindi na ako magiging blessing sa iyo. Ba? Praise God. O baka naman, sabi nga ng ibang pastor, hindi ako yung pastor nyo. Ba? Kaya makita natin, ganun ang mangyayari. No? Kaya dito ay inalis siya ng pangalawang insekto. Di ba? Kinain niya yung dahon. Una, bunga, pangalawa, dahon. No, at pagkatapos, ganyan na yung itsura ng bright tree. No? Praise God. Kaya makita natin, ginapan natin. Yung sunod na stage. Yung mga 11:30 dito sa laptop ko, mag-e-end ako mga kapatid. At pagkatapos, tuloy natin na next week. Lord willing, kung hindi next week, next week, no? Kasi may gusto rin akong talakayin nawa next week. Praise God. No, sabi niya pa dito, now we got to go on. We could stay a long time on that little locust, but the third stage of him was the cankerworm. That's got a bad name. To start with, the canker worm. What does the cankerworm do? It goes into the bark. That's the lifeline. Yes, sir. It goes into the bark and it destroys the covering of the tree. The covering. What is religion? Covering. That's what the word religion means. A covering.
So this little cankerworm, after he got among the congregation, di ba? Unang pinuntir niya yung leadership ng church. Yung mga pastor, inalis muna yung pamantayan ng salita ng Diyos, kaya inatake yung mga pastor, mga ministro. Pangalawa, nakapasok siya, inatake yung mga membro, mga kapatid, nagkaroon ng division. At nung magkaroon ng division, sabi niya nga, got them all dignified, then he took all the fellowship away from them in the form of the locust. Kaya hindi po pwede na isa kang message believer tapos di ka na ipag-fellowship. Diba? Kaya tayo kahit na medyo nahirapan tayo, ginagawa natin, di ba? Nakikipag-fellowship tayo. Praise God hanggat kaya natin. Bakit? Hindi po tayo lalago ng walang fellowship. No? Now he comes around and takes their very religion and makes dogmas out of it. At ngayon, anong ginawa niya? Gumawa siya ng dogma. That's right. Set up orthodox word. Form himself a religion and gets a bunch of men together and put a creed down there. He takes the very religion, strips it off of God's tree, the very bark of that bears the sap that comes up in it, takes it away. Diba? Kaya tinanggal niya yung teaching. Diba? Kaya dumating ang panahon nung bakit sila nagkaroon ng bitterness? Diba? Kasi unti-unti na nagkakaroon ng ibang pananaw yung kabila. Ba, yung pananaw ng kabila, dapat ang mga pastor nag-aral ng Bible school. Ba, dapat yung mga magaling magsalita, magaling mangusap sa gobyerno, di ba? Praise God. At sa kabila naman, hindi. Dapat lang ay bautismado ng Holy Spirit na nanindigan sa purong salita ng Diyos. Praise God. Kaya nagkaroon sila ng paghihiwalay. At pagkatapos, sabi nga, sa pangatlong age, dyan pumasok yung mga doctrine. Doctrine of Balaam, diba? And doctrine of Nicolaitan. Doctrine of Balaam, substitution. Pinagpapalitan nila yung tamang doktrina ng mali. No, wala kang makita sa Biblia na nagbabautismo sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Pero pinalitan nila yung bautismo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ngayon, yan lang yung may talata. Diba? Bautismo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Pero pag nagbautismo ka niyan, ang tawag sa'yo, kulto. Yung mga nagbabautismo sa pangalan ng Ama, ng Espiritu Santo, sa tingin nila sila yung tama. Pero wala nga makita na apostol na nagbautismo niyan. Diba? Kasi, nung bago kami mga kapatid, nung nalaman nila, kasi parang nalaman na ng pastor namin na nagpabautismo ata kami sa pangalan ng Panginoong Hesus. Alam niyo sabi, sa kulto daw yun, yung nagbabautismo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Eh, siyempre, bago pa kami nun, tapos may samahan kami ng pastor, siyempre, nagdalawang isip din kami. Baka kulto nga. Pero nagtataka ako, bakit nakasulat sa Biblia? Magtataka ka eh. Diba? Nakasulat sa Biblia, lahat ng nakasulat, bautismo sa pangalan ng Panginoong Hesus, tapos kulto. Diba? Yung wala kang makita sa Biblia, yun yung tama, yun yung hindi kulto. Diba? Praise God. Pero sa biyaya ng Panginoon, naintindihan habang tumagal. No? Kaya dito mga kapatid, yung thoroughly married, nagsama yung church and state, naging makapangyarihan yung church. Kaya lahat ng bubunggo sa kanya, lahat ng hindi tatanggap ng doktrina niya, papatayin niya. Kaya nga sabi nga ng Biblia, pinainom ng Babylonia sila ng mga alak ng kanyang pangangalo niya at pinakain ng mga pagkain inalay sa Diyos-Diyosan. Ano yun? Mga doktrina yun. Praise God. Mga doktrina na dinoktrina nila sa tao. At pag tinanggihan ng tao, diba, tutorturin, papatayin. Ay makita natin, dyan din pinalitan, di ba? Yung birthday ng ating Panginoong Hesus, ginawang 25. Kaya tayo, sabi ko nga mga kapatid, hindi tayo hindi tayo naniniwala na ang birthday ng ating Panginoong Hesus ay 25. Di ba? Praise God. Lord willing, tatalakayin natin sa Sunday. Nung bago ako sa mensahe mga kapatid, nagtataka ako, nung mabasa ko si Brother Branham, nag-celebrate sila ng Christmas. Kasi ang pagkaalam ko, talagang ano yan. Tawag dito? Talagang sa Diyos-Diyosan yan. Sa din nagsabi, paganism. Diba? Pero bakit? Nag-celebrate din siya, yung pamilya niya. Pero wala, kung hindi ako magkamali, wala siyang ilaw. Walang, tawag dun.
Christmas light. Diba? At wala din siyang Christmas tree. Hindi ko pala sure kung walang Christmas tree. Hindi ko mahanap yung quotation eh. Kasi sabi nung may sasabing ganun, kada Christmas season, kumukuha sila ng puno o sanga. Hindi ako magkamali. Doon sa lugar nila, ginagawa nilang Christmas tree. No? Praise God. No? So Lord willing, mahanap ko. No? Para makita natin. Kasi nandun din yan sa ano. Kung hindi ako magkamali, sa Believe the Sign. Kasi, kaya ngayon nga sinasabi ko mga kapatid eh, katulad ng quote na yon, isang quote na sinasabi niya, education is of the devil. Di kukunin nila yung quote na yon. Tapos may quote pa siya na, pag nag-aral ka sa Bible school, double dead ka. Kukunin nila yung quote na yon, lalagay nila sa page. Tapos, titignan nila yung buhay ni Brother Branham. Pag tinignan nila yung buhay ni Brother Branham, sasabihin nila, sinungaling yung propeta nyo, bakit pinag-aral si Billy Paul? Saan pinag-aral? Doon sa Bible school. So yung tinuturo niya, hindi niya talaga sinusunod. Kaya, therefore, false prophet siya. Sabi nilang ganun. Pero makita natin mga kapatid, hindi, kumbaga sa ano, we need to read between the lines. Diba? Praise God, no? Pero hanggang ngayon, pagka binabati ako hindi ng Merry Christmas, di ako nagme-Merry Christmas. Ang sinasabi ko lang, Happy Holiday. O kaya, Happy New Year. Tayo, may New Year naman tayo eh. Diba? Pero hindi natin sineselebrate yan na kagaya ng sanlibutan. Na magkano ka din, pag dito, New Year's resolution ka din. Diba? Sabi nila, yung papel, susulat mo lahat ng gusto mo, babato sa diba? Sa dagat. At pagka naglubog na, wala na yun. So, wala tayong gano'n. Wala tayong New Year's resolution. Kaya pag New Year, anong ginagawa natin? Nag-inventory tayo. Ano ba yung ginawa natin nakaraan? Ba? Titingnan natin yung buhay natin. Ano ba? Then magsiset tayo ng goal. We need to be better. Kung nakaraang taon hindi tayo masyado naging blessing, kailangan sa sunod na taon, kailangan maging blessing tayo sa mga tao. Diba? So, ganun yun. Nagpapasalamat lang tayo. Kaya tayo, minsan sinasabay natin yan yung mga, di ba, yung mga holiday sa mga lakad natin. Bakit sinasamantala natin? Di ba? Praise God. At pagkatapos, minsan kasi, pagka December kasi, dyan kasi yung maraming blessing. Kaya dati, pagka December 25, natural yan, naghahanda sa bahay. Di ba? Kaya siguro, sabi ko, sila Brother Branham naghahanda rin kasi yun yung panahon na may blessing eh. Diyan yung mga bonus, diyan yung mga blessing na sa trabaho. So, naghahanda rin sila. Kasi pagka December 25, minsan may mga, katulad sa amin, ngayon kailan na rin, maghahanda sila. Siyempre, kakain din kami. Diba? Kasi, noon, talagang sasabihin ko sa inyo mga kapatid, hindi ako kumakain. Kasi sa tingin ko yung pagkain na inalay sa Diyos-Diyosan. Diba? Pero hindi ganun pala yung sabi ng mensahe. Diba? O, kaya ngayon, kahit simula nang maintindihan, kumakain na ako. No? Kahit nga sa pesta, minsan hindi ako pumupunta ng pesta. Okay? Pagka binigyan ako ng pagkain, pagka hindi ko alam na, kumbaga sa tulad yan, mga kasadyaan, di ba? Pesta yan eh. Kasadyaan festival, bigla kang aayain, papakainin ka, di ba? O kaya hatiran ka ng pagkain. Minsan kinakain ko yun. Di ba? Praise God. Kasi hindi naman makaka-apekto sa akin yun eh. Yung kaligtasan ay spiritual yan. Ibig sabihin ko mga kapatid, walang kaugnayan yung pagkain mo. Maliban lang kung kakain ka ng dugo. Diba? Kakain ka ng balot, kakain ka ng mga binigti. Ay talagang bawal yan. Hindi pinapakain sa atin yan. Pero kung yung mga pagkain na ganyan, eh, hindi. Pero kung pupunta ka mismo doon sa bahay, mamimiesta ka, yun ang hindi. Diba? Eh minsan yung kapitbahay mo, hatiran ka ng pagkain, di ba? Kukunin mo rin. Kakuha mo, kakain ka, di ba? Pero yung pupunta ka, sasama ka sa barkada mo, pupunta, imagine, kaya nga sabi ko, saan ba yun sino ba yun? Yung ni Sister Ara. Alam ko, piyesta yun eh. Kasi, sa bahay nila nanay, kung nandun na ako noon. Nandun na nga ata ako eh. Piyesta yun, may pakain yun doon sa may bodega ng mga pig. Nakita ko nandun. Kasama niyo mga barkada niya, makikikain siguro. Kaya sabi ko, siguro hindi naintindihan ng bata. Di ba? Na hindi tayo pumupunta sa fiesta. Kaya nga hindi tayo nanonood doon eh. Di ba? Praise God.
Hindi tayo pumupunta doon, nakikipagsiksikan, na manonood tayo doon. Praise God. Kasi pakikiisa yun eh. Di ba? Pero kung nandun na sa Facebook, sabi ko nga, di ba, nasa Facebook. Wala kang magawa, nandun na sa Facebook. Minsan, papanoorin, di ba? Wala din naman yun eh. Pero kung sasabihin mo sa akin, pupunta tayo doon, di ba? Ay, huwag na. Anong gagawin natin doon? Eh, noon nga mga kapatid, sabi ko nga sa inyo eh, ni dumaan nga doon, nahihiya ako. Pag Christmas season, dadaan kami doon. Ay, kasi may mga kainan dati doon, di ba? Mga kainan doon. Ayayin ako minsan ni Irma. Sabihin ko sa inyo mga kapatid, minsan nagtatalo pa kami. Bakit tayo pupunta doon? Dadaan lang naman, kakain din naman tayo nakikisa, kakain nga doon sa kainan, di ba? Noon, ganun ako kalegalista. Ni dumaan doon sa street na yun, di ako tumadaan, maliban lang kung katulad yan, bibili ka lang, di ba? Pero kung makikita mong ako doon, tapos kakain ako doon, tatambay ako matagal, sasabihin ko nga sa baka makikita tayo mga kapatiran, kakayaan. Di ba? Pero along the way, mga kapatid, naiintindihan natin, di ba? Yun din ay, kaya nga sabi ko, minsan yun ay, yun ay gift ng Diyos sa atin. Ano yun? Konsyensya yun eh. Tinitimbang mo kung ano yung tama. Pero along the way, makita natin, hindi pala yun makaka-apekto sa atin. No? Lord willing, matalakay natin yan. No? Para mas mabalansin natin. No? Kasi minsan, ang katwira nga sa akin eh, wala ka palang Christmas eh. Ba't ka may Christmas bonus? Huwag ka nang mag-bonus. May mga ganong pilosopo eh. Diba? Praise God. Eh sabi ko nga, hindi naman, sa batas kasi, hindi yung Christmas bonus. Year-end yan, year-end bonus. Tinawag na Christmas bonus kasi season ng Christmas. Diba? Kaya yung Christmas party, kaya tinawag na Christmas party yan kasi season ng Christmas yan. Diba? Praise God. Kaya ngayon, pinalitan nila year-end party. Yung mga bata, diba? Yung mga anak natin. Year-end party yan eh. Christmas party din yun eh. Diba? Kaya noon, hindi ko pinapasali si Secret doon. Diba? Pero along the way, naintindihan ko, kailangan din ng bata. Diba? Pero huwag ka lang sasayaw-sayaw doon. Sasayaw-sayaw ka rin ng Christmas. Sabi ko kay Secret, pagka mga sayaw-sayaw ng ganyan, magsasabi ka sa akin, hindi magugulat ako, sumali ka na pala. Pag sumali na siya, tapos sasayaw kinabukasan, wala na akong magawa. Napapasayawin ko na talaga siya. Diba? Kaya sabi ko, susunod magpapaalam ko muna sa akin. Kasi sinasali daw siya ng teacher, ganun-ganun. No? So Lord willing, mapag-usapan natin. No? Kasi nagulat ako, sila Pastor Nestor, okay lang sa kanila yon. May nagtanong yun eh. Nasa mensahe din natin yun, sa Christmas party. O, tinanong din siya, question and answer din yun. So pinaliwanag niya rin. No? Kaya nung maintindihan ko rin yun, yung huli na, hindi na ako masyadong, kumbaga sa nawala ba yung alinlangan ko. Diba? Kasi nakita ko rin, may quote din siya na binanggit eh. May quote siya, praise God, tapos pinaliwanag niya. Minsan yun ay way ng isang company, ng isang organisasyon, para ibalik sa mga empleyado yung kanilang pagpapagal na pagtatrabaho. No? Pero kung pupunta ka doon, tapos iinom ka, sasayaw ka, hindi pwede yun. Praise God. Pagka tapos ng kainan, minsan ganun ako. Pagkatapos ng kainan, alis na ako. Hit and run lang. Praise God. Minsan, pagka may raffle, nag-aantay ako ng raffle. Di ba? Praise God. Pero pagkatapos doon, wala na. Praise God. Pero noon, sasabihin ko sa inyo, kahit may raffle, kaya may mga patuto ko dati, kahit may raffle pa, hindi naman ako pinaghihirap ng Diyos. Di ba? Praise God. No? Pero makita natin mga kapatid, hindi na ganun. No? Praise God. Kaya kung titignan pa natin, sabi niya dito, kaya sabi niya sa Timoteo, kaya bago si Paul ay umexit, mga kapatid, siguro last talata na to. Pwede ba tayong tumayo, mga kapatid? Bago siya umexit, hindi siya nagkulang sa pagbibigay ng warning. Actually, ito ay Diyos na nangungusap sa kanya eh. Sabi niya, now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith. So sinabi na ng Diyos, alam ng Diyos, na darating yung panahon, may mga tatalikod talaga sa pananampalataya. May mga tatanggap talaga ng mga mapanghikayat na spirito at doktrina ng demonyo. Dalawa lang ang doktrina sa mundo. Doktrina ng Diyos o doktrina ng demonyo. Pag ang tinanggap mo, hindi doktrina ng Diyos, doktrina ng demonyo yan, tiyak.
Diba? Praise God. Kaya dalawa lang lagi yan. Praise God. Kaya sabi niya, kaya pagka may dumating na nangaral ng ibang gospel, ibig sabihin, meron palang ibang gospel din talaga na ipapangaral. Biblia din ang dala. Praise God. Mga talata rin. Praise God. Diba? Unto you that done that which we have preached unto you, let him be accursed. So, hindi lahat na nangangaral ng Biblia ay sa Diyos. Yung iba ay hindi sa Diyos. Hindi lahat na nangangaral ng gospel ay sa Diyos. Yung iba ay hindi sa Diyos. Sabihin natin, sa Diablo yung iba. Kasi hindi ka naman madadaya ng tao. Hindi ka madadaya ng Diablo kung wala siyang dalang Biblia. Diba? Kaya sabi niya pa, for if he that cometh preacheth another Jesus. So, hindi lahat ng narinig mong Jesus, ayun yung Jesus na pinapapakilala ng salita ng Diyos. Diba? Kaya nga sabi ko nga mga kapatid, sino yung Jesus ngayon? Siya yung salita ng Diyos na nahayag sa panahon natin. Diba? Whom we have not preached, or if ye receive another spirit which ye have not received, or another gospel which ye have not accepted, ye might well bear with him. Diba? Praise God. Kaya nga, ibang Jesus, ibang gospel, at ibang espiritu. No? Kaya sabi ko mga kapatid, bago tayo makinig ng kung ano man, pakinggan muna natin ang mensahe. Minsan nga, kaya nga ako, nagugulat din ako eh. Tagal ko nang binabasa yun eh. Bago ko lang din naintindihan. Diba? Bago ko lang din, praise God, bago lang din naimulat sa akin ng Diyos. Kung ito nga, matagal na ako nagbabasa eh. Diba? Tayo pa kaya na minsan lang. Praise God. Ibig ko sabihin mga kapatid, huwag nating bigyan ng puwang ang Diablo. Diba? I-busy natin yung sarili natin sa mensahe na to. Praise God. Kaya nga sabi nga, ito yung pinakadakilang gift na bumaba sa lupa. Yung mensahe na ito. Praise God. Kaya ganyan yung nangyari, di ba? Kinain niya yung balat. Kaya ano lang natira, nawala na siya ng balat. No? So susunod, itutuloy po natin. Praise God. No? Para makita natin yung restoration. No? At Lord willing, pagka tapos natin yung restoration, matapos yung iba pa, ilalapat natin. No? Para makita natin yung timeline. Pagkatapos, pwede siguro tayo magtanong, pwede tayong erase natin yung mga hindi malinaw sa atin. Amen. Praise God. Pwede ba natin palakpakan natin Panginoon? Amen. Napakabuti ng Diyos. Amen. Awitin natin yung Amazing Grace. Awitin natin. Amen. Tunay na biyaya lang ng Diyos mga kapatid kung bakit nananatili tayo, no? Praise God sa mensahe na ito. Kung hindi tayo papatnubayan ng Diyos, kung hindi dahil sa biyaya niya, wala, siguro nagkanya-kanya na tayo. Amen? Praise God. Awitin natin Amazing Grace. Amen, Lord. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now it was grace. It was grace that taught my heart to feel, and grace my fears relieve. How precious did that grace appear the hour I first believed. Through
verse? When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, with no less days to sing God's grace. We first begun. Amen. Tuloy nga, Panginoon, it was your amazing grace, Panginoon, na nagdala sa amin hanggang sa punto ng buhay namin na ito, Panginoon. Lord God, we praise and glorify you. Salamat, Panginoon, dahil binigyan mo kami ng privilege, Panginoon, na maging kabilang, Panginoon, dun sa mga i-restore mo, Panginoon. Lord God, we praise you and glorify you, Panginoon. At Lord God, nawa, dalangin namin patuloy, Panginoon, ang restoration mo ay managana sa buhay namin, Panginoon. Restoration ng health, Panginoon. Restoration, Panginoon, ng mga bagay, Panginoon, na kinuha ni Satanas, Panginoon, ng relasyon, Panginoon. Restoration ng mga kaluluwa, Panginoon, ng mga mahal namin sa buhay, Panginoon. Restoration, Panginoon, ng joy, Panginoon, ng salvation. Kung meron man, Panginoon, na nawala na ng joy, Panginoon, at restoration, Panginoon, ng iyong mga biyaya sa buhay namin, Panginoon. Lord God, at tunay nga, mayroong dumating, Panginoon, na 4 na destroyer to destroy this bright tree. At Lord, salamat na ako ka that you will restore. At kapag na-restore ito, Panginoon, we will eat plenty. And Lord God, be satisfied. At higit sa lahat, Panginoon, we will never be ashamed. Sabi mo sa iyong salita. Kaya, Panginoon, we praise you, glorify you, Panginoon. Salamat na natagpuan mo kami sa pamagitan ng mensahe na ito. Salamat, Panginoon, na tinawag mo ang aming pangalan at kami lumingon at gumawa ka ng isang bagay to cut our attention, Panginoon. Lord, ang dalangin namin habang tumatagal nawa, Lord God, tulungan mo kami to be more in love with you, Panginoon. To be more in love with this message, Panginoon. To cherish this message, Lord God, to cherish, Panginoon, ang salita mo, Panginoon. At Lord God, nawa ay walang magpahiwalay sa amin sa iyong mga salita na ito, Panginoon, Lord God. At Lord, tunay nga, we enforce the claim today, Panginoon. We enforce the claim, Panginoon, ngayong umaga. We enforce healing, Panginoon. We enforce blessing, Panginoon, na nagmumula sa iyo. We enforce breakthrough, Panginoon. We enforce, Panginoon, na mabuksan ng mga hiwaga, Panginoon. Lord God, kung may mga unspoken prayer request, may mga tanong, Panginoon, na hindi pa nasasagot, we enforce, Panginoon, ng answered prayers na mga bagay na ito, Panginoon. Dahil ipinangako mo, Panginoon, na kung kami ay tatawag sa iyo, Panginoon, hindi kami mapapahiya. Anyone who calls on the name of the Lord will not be ashamed, Panginoon. Kaya, Panginoon, i-mold mo patuloy ang aming puso, Lord God. Maging lingkod, Panginoon, ay alalayan mo. Tulungan mo, Panginoon, sa pag-prepare, Panginoon, pangangaral, Panginoon. At wala nawang mga aral, Panginoon, mga kaisipan na makapenetrate na against sa iyong salita, against sa iyong mensahe, Panginoon. At Lord, maraming salamat sa biyaya mo, sa health, Panginoon. Lord God, salamat, Panginoon, sa mga pagpapala mo sa mga kapatid, Lord God. Pagpapala mo sa church, provision mo, Panginoon, Lord, we are praying patuloy. Ikaw po ang mag-provide mga pangailangan ng church, Panginoon. Pagbabakod, Panginoon, at the same time, pag-layout, Lord God, sa church, Lord. At muli, inaangat namin ang mga kapatid namin, Brother Joel, Panginoon, Brother Tawil, Sister Rose, Panginoon, at Lord God, maging Sister Maria, Panginoon. Ikaw ang arkitekto ng kanilang mga katawan, Panginoon. We believe it, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na magbibigay kalakasan sa kanila, Panginoon, Lord. At bigyan mo sila nawa ng pagtotoo, Panginoon, sa susunod pang linggo, Panginoon. Lord God, at anumang kulang sa palangit ito, Panginoon, ikaw po magdagdag, Panginoon. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Palakpakan natin, Panginoon. Amen. Ako po muna tayo, mga kapatid, at tayo po itadako sa ating pagbibigay. Amen. Awitin natin yung awit na nagsasabing, there is coming a day what a day that will be.
Amen. At habang inawit natin, malaya po tayo magbigay sa ating Panginoon. There is coming a day. Amen. Coming a day when our heartache shall come. No more clouds in the sky, no more tears to dim the eye. All is peace forevermore on that happy golden shore. What a day, glorious day that will be. Chorus. What a day that will be. Jesus I shall see, and I look upon His face, the one who saved me by His grace. When He takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, hallelujah, will be. There'll be no sorrow then. There'll be no sorrow there, no more burdens to bear, no more sickness, no pain, no more parting over there, and forever I will be with the one who died for me. What a day, glorious day that will be. What a day. Pwede ba tayong tumayo? What a day that will be when my Jesus I shall see, and I look upon His face, the one who saved me by His grace. When He takes me by the hand, the promised land. Hilingin ko si Brother Tawing na ilit tayo sa closing prayer. Glorious day. Yes, Lord. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Lord God, sa pagkakataon ito, Panginoon, na kami, Lord, ay narito muli na lumalapit sa iyong harapan, Panginoon, upang aming ibalik, Panginoon, yung mga pasasalamat, Panginoon, sa mga biyaya, Yes, Panginoon, maging sa kalakasan pisikal, Panginoon, namin, Panginoon. Lord, maraming salamat din, Panginoon, sa mga salita mo, Lord God, na aming napakinggan, Panginoon. Salamat, God, na muli mo kaming binusog, Panginoon, na aming parang palataya, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, na alam namin, Panginoon, na nalapit na, Lord God, ang iyong pagbabalik sa sanlibutan ito. Hallelujah, amen. Salamat, God, na samahan mo lang kami, Panginoon, at ingatan, Panginoon, at hawakan, Panginoon, kami ang aming mga buhay, Panginoon, at maghintay, Panginoon, sa iyong muling pagbabalik sa sanlibutan ito, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, na maging sa aming pastor, Lord, at salamat, ingatan mo siya, at ipagkaloob mo lang sa kanya, Panginoon, yung kalakasan ng physical niya, Panginoon, maging sa spiritual, Panginoon. Salamat, Lord God, na patuloy mo siyang pagkalooban, Panginoon, ng katalinuhan, upang may bahagi sa amin, Panginoon, yung mga salita mo, Panginoon. Lord, maraming salamat din, Panginoon, maging sa tithes and offering, Panginoon. Salamat, God, na magamit ito, Panginoon, na naayon lamang, Lord, sa iyong kalooban, Panginoon. At salamat maging sa mga sa pag-usapan sa hapon ito, Panginoon, na gaganapin hallelujah, Lord. Gaganapin, Panginoon, na family day, Panginoon. Salamat, God, na ikaw, Panginoon, ang magbigay sa amin ng katalinuhan, Panginoon. Lord, maraming salamat po ng Panginoon, at maging sa mga sa pag-uwi namin, Panginoon, sa tahanan, Panginoon. Ingatan mo lang kami, Panginoon, at ikaw ang magpala sa bawat isa, Panginoon. Salamat po muli, Panginoon. May taas ay Panginoon kapurihan sa pangalan mo, Panginoon sa Kristo. Amen. Amen. Amen.
Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. At tunay na napakabuti natin, Panginoon. Hallelujah. Awitin natin. Meeting in the air. Awitin natin. At tayo po'y magtatapos na. Amen. At habang inawit natin, kamayan natin ang bawat isa. You have heard of Leonard Moses.